Ang lalaking ito ang pinakamalakas na manlalaban sa rehiyon sa loob ng maraming taon. Ngayon, ang nakasagupan niya sa ring ay isang 12 taong gulang na batang babae na nagngangalang Namsoon. Lumabas ang batang babae sa pagkamangha ng lahat, at hindi maintindihan ng manlalaban kung bakit kailangan niyang lumaban sa isang napaka-cute na batang babae. Bago pa man matapos ang kanyang mapanuksong ngiti, binuhat siya ni Namsoon at inihagis ng napakalayo na parang kendilang. Nagalit siya at sumugod kay Namsoon, ngunit naiwasan ng batang babae ang lahat ng kanyang suntok. Hinawakan ni Namsoon ang kanyang paa at inihagis siya sa kabilang burol. Sa totoo lang, may pamilya si Namsoon sa Korea, pero naligaw siya sa isang biyahe sa malayong bansang Mongolia noong 5 taong gulang pa lang siya. Sa loob ng maraming taon, patuloy na hinahanap ng mga magulang ni Namsoon ang kanilang anak na babae, at dahil sa pagkawala ni Namsoon, labis na ikinalungkot ng kanyang ama na si Bonggu. Kaya naman, nagpasya siyang diborsyuhin ang kanyang asawa na nakasama niya sa loob ng maraming taon. Ang lakas na taglay ni Namsoon ay minana niya mula sa kanyang inang si Umju. Simula nang ipanganak siya, napansin na ng mag-asawa ang kakaibang ito, at mas malakas pa si Namsoon kaysa sa kanyang inang si Umju. Pagbalik sa Mongolia, matapos manalo sa kampyonato, ipinagmalaki agad ni Namsoon ang kanyang premyo sa kanyang mga magulang na umampon. Tinatanong ng bata ang dalawa kung bakit siya napakalakas, ngunit hindi talaga nila alam ang dahilan. Maraming taon na ang nakalipas, isang kabayo ang tumakbo patungo sa kanila, dala si Namsoon sa likod nito. Hinabol ng kanyang ama-amahan ang kabayo at kinuha ang bata. Mula noon, inampon ng mag-asawa si Namsoon. Kinuha ng kanyang inaamahan ang mga damit na unang beses niyang nakita ang kanyang anak na babae. Nakasulat sa damit na ginawa ito sa Korea, at lubos na naniwala si Namsoon na doon siya ipinanganak. Sa bawat araw, nagpapastol si Namsoon ng tupa habang masikap na nag-aaral ng Korean. Nais niyang balang araw ay matagpuan niya ang kanyang tunay na pinagmulan. Ang oras ay lumipas ng mabilis, parang kabayo na tumatakbo sa burol, at si Namsoon ay isa ng pinakamagandang dalaga sa steppe. Naniniwala ang kanyang kinagis ng ama na oras na para hanapin ang kanyang anak ang Korea, ngunit hindi pa rin mapakali si Namsoon na iwanan ang kanyang mga kinagis ng magulang ng mag-isa. Ang pagmamahal na ibinigay ng dalawa kay Namsoon ay napakalaki, hindi na iba sa isang ampon o biological na anak. Sa parehong oras, si Umju ay patuloy na nag-oorganisa ng mga paligsahan sa lakas upang hanapin ang kanyang anak na babae na nawawala sa loob ng maraming taon. Lahat ng mga kalahok ay bumagsak bago ang 120 kilo na sako ng buhangin, tanging isang maliit na batang babae lamang ang nakatayo. Labis na nagulat si Umju dahil ito ang unang pagkakataon na may nakatayo matapos ang 10 taon ng pag-oorganisa. Samantala, kalmado si Bonggu, sa kanyang kutob, imposibleng sinamsoon ang batang babae. Tama nga, nakikipagsabuatan si Haha sa mga organizer para mandaya sa paligsahang ito. Gustong makipagkita ni Umju kay Haja ng pribado para pag-usapan ang ilang personal na bagay. Sa pag-uusap, nalaman ni Umju na magkapareho sila ng blood type. Bukod pa rito, isinalaysay din ni Haja na sa edad na 5, sumakay siya sa isang barko mula Mongolia patungo rito. Pagkatapos ay nanirahan siya sa isang bahay ampunan hanggang sa edad na 16 na. Ang isinalaysay ni Haja ay talagang nagtugma sa pagkawala ni Namsoon. Hindi rin masuri ni Umju ang ikli ng bata dahil ang kanyang pamilya ay may mutated chromosomes. Lubos na naniwala si Umju na ang batang babae sa harapan niya ay si Namsoon, ang kanyang anak na babae na nawawala sa loob ng maraming taon. Agad niyang tinawagan si Bonggu at ang ibang miyembro ng pamilya para magkita-kita. Dinala si Haha sa isang napakagarang mansyon na ikinagulat niya. Ang kanyang silid-tulugan ay parang para sa isang prinsesa, mga bagay na hindi niya pinangarap kahit minsan sa kanyang buhay. Sa ibaba, kumakain ang buong pamilya ng magkasama. Mariing iginiit ni Umju na ang batang babae na kanyang natagpuan ay si Namsoon. Pinayuhan siya ng kanyang ina na mag-imbestiga pa ng mas malalim, hindi ito dahil lang sa kaunting lakas ay masasabi ng si Namsoon siya. Sa kabilang banda, sinabi ni Bonggu na may maliit na peklat sa talampakan ni Namsoon na nakuha niya nang tumalon siya mula sa bubong. Nang marinig ito, lalong nagalit si Umju dahil hindi naging maingat ang kanyang asawa sa pagbabantay sa kanilang anak at sinisi niya si Bonggu sa pagkawala ng kanilang anak. Pagbalik sa silid ng nakatulog na si Haja, tiningnan ni Umju ang kanyang paa at tama nga, may peklat. Malakas niyang tinawag ang pangalang Namsoon na nagpagising kay Haja. Kinaumagahan sa malayong bansang Mongolia, ang kabayo na nagdala kay Namsoon doon ay tumanda na at malapit ng bawian ng buhay. Naniniwala ang kanyang kinagis ng ama na hinihintay ng kabayo na bumalik siya sa Korea hanggang ngayon at ito na ang tamang panahon para gawin niya iyon. Matapos ang sinabi ng kanyang ama at ang pagpanaw ng tapat na kabayo, tila ito ay kalooban ng Diyos na hanapin niya ang kanyang pinagmulan. Ibinato ni Namsoon ang kampana ng kabayo ng napakalayo, lumipad ito hanggang sa kabilang bahagi ng Korea. Tumama ang kampana sa ulo ni Hesit, isang bagong pulis. Tunay ng perpektong pagsasaayos ng manunulat para sa kapalaran ng dalawa sa hinaharap. Nagpasya si Namsoon na umalis sa pamilyar na lupaing ito, binigyan siya ng kanyang kinagis ng ama ng kaunting pera para sa paglalakbay.
Samantala, binigyan siya ng kanyang kinagisnang ina ng isang bagay na makakatulong sa kanya na mahanap ang kanyang tunay na ina. Hindi maitago ng tatlo ang kanilang luha sa sandaling paghihiwalay. Sa kabilang banda, dinala ni Umju si Haja para mag-ayos ng lahat, mula sa buhok hanggang sa mga branded na damit. Labis na natutuwa si Umju nang makita niya ang kanyang anak na babae, habang si Haja ay pareho rin ang nararamdaman. Dahil gayon ay pumasok na siya sa isang buhay na punong-puno ng pera, isang bagay na matagal na niyang pinapangarap. Nang gabing iyon, umuwi si Hexit at naabutan ang isang grupo ng mga taong nagbebenta ng droga sa isang babae. Habang tumatawag siya ng backup, may lumipad na motorsiklo sa ibabaw ng kanyang ulo. Hinahabol din ng taong iyon ang mga drug trafficker at walang iba iyon kundi si Umju. Matapos niyang harangan ang kanilang daan, pinagbubugbog niya ang mga ito. Sa di kalayuan, nagulat si Hexit sa nasaksihan niyang eksena. Ngayon, si Namsoon ay sumasakay ng eroplano pabalik ng Korea. Ang kanyang kakaibang kilos ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Ngunit nang lumapag ang eroplano sa Korea, nagkaroon ng aberya, nawala ng preno ang eroplano kaya hindi makabagal. Walang pag-aalinlangan, sinipa ni Namsoon ang pinto at tumalon sa runway. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para pabagalin ang mabilis na eroplano. Sa wakas, huminto ito at napigilan niya ang isang trahedya. Kalmadong umalis si Namsoon na parang walang nangyari. Sa di kalayuan, nasaksihan ng misteryosong lalaking ito kasama si Hexit ang lahat. Naramdaman din ng ina at lola ni Namsoon ang kakaibang enerhiya sa kanilang katawan. Hindi magamit ni Haja ang kapangyarihang iyon habang siya ay natutulog, tila napagtanto ng dalawa na si Namsoon ay nasa labas. Matapos ang insidente sa flight, agad na sinuri ng pulisya ang bagahe ng mga pasahero at si Hexit ang may pananagutan sa gawaing ito. Nang buksan niya ang bagahe ni Namsoon, nagulat siya sa mga bagay na dala nito, isang sadle, isang sapatos ng kabayo, at isang gininto ang tungkod na parang baston. Gusto ni Hexit na kumpiskahin ang lahat ng ito, ngunit tumanggi si Namsoon na ibigay ang mga ito, dahil ito ang paraan niya para mahanap ang kanyang tunay na ina. Nang marinig ito, nagbago ang isip ni Hexit at nangako siyang tutulungan si Namsoon na mahanap ang kanyang ina. Agad siyang naghanap ng maupahang apartment sa loob ng 3 buwan, habang sa labas naman ay kumalat na ang balita tungkol sa isang babaeng sumipa sa pinto ng eroplano. Pinababantayan ni Umju si Haha dahil baka hindi siya si Namsoon. Kinaumagahan, biglang may 2 taong naghanap sa apartment ni Namsoon. Sila ang mga ahente ng real estate na humahawak sa apartment na ito. Ang babae na nakipagtransaksyon kay Namsoon kahapon ay isang manloloko lamang. Pagdating pa lang niya sa Korea, ay naloko na agad siya ng matindi. Ubus na rin ang pera niya ngayon. Hindi alam ni Namsoon kung paano siya mabubuhay sa mga susunod na araw. Nagtungo siya sa isang campsite at humingi ng mga gamit sa mga nakapaligid para makagawa ng tolda. Nagulat ang lahat ng buhatin niya ang napakaraming gamit ng mag-isa sa kanyang balikat. Sa isang iglap, natapos na ang pansamantalang tirahan ni Namsoon. Pagkatapos, nagpunta siya sa istasyon ng pulisya para magulat na siya ay naloko. Nangako ang pulis na babae na susuriin ang mga security camera at makikipag-ugnayan kay Namsoon sa huli. Dito rin niya gustong makita muli ang pulis na kumuha ng kanyang mga gamit. Ngunit dahil mali ang pagkabasa niya sa pangalang Hexit, hindi alam ng pulis na babae kung sino ito. Pagbalik ni Namsoon sa kanyang tolda, biglang may 2 estranghero na natutulog doon. Dahil sa pakikiramay sa sinapit ng dalawa, kaya nagpasya si Namsoon na hayaan silang pansamantalang manirahan sa kanyang tolda. Ngunit di nagtagal, isang grupo ng mga tao ang dumating upang ipademolish ang mga toldang ito dahil daw nakakasira ito sa tanawin ng lungsod. Nagpalitan ng masasakit na salita ang 2 panig, walang gustong sumuko, at pagkatapos ay nagkasakitan na. Hindi rin nagpatalo si Namsoon, sa isang pitik lang ng kanyang daliri, napalipad niya ang lalaki ng 10 metro ang layo. Dumating din ang pulisya sa oras para dalhin silang lahat sa istasyon. Ang grupong ito ay nanindigan pa rin na tutulan ang mga walang tirahan na nagtatayo ng mga tolda doon. Tanging pagluha lang ang nagawa ni Namsoon, dumating lang siya dito para hanapin ang kanyang ina, at ayaw niyang mangyari ang mga bagay na ito. Sa sandaling iyon, lumabas si Hexit na may maayos na pananamit. Nakita ni Namsoon si Hexit na parang ang araw ay sumisikat sa kanyang puso. Ibinigay ni Hexit sa kanya ang gintong tungkod. Nagpasalamat siya kay Hexit sa pagtatago nito, kung hindi ay kinuha na rin sana ng tiyahin na nanloko sa kanya noong isang araw. Dito, tinanong niya muli si Hexit, sigurado ka bang tutulungan mo akong hanapin ang aking ina? Para kay Hexit, ang kanyang mga pangako ay laging sinisikap niyang tuparin. Dahil bata pa siya nang umalis siya sa kanyang mga magulang, hindi na matandaan ni Namsoon ang kanilang mga mukha. Wala siyang anumang alaala tungkol sa kanyang tunay na mga magulang. Sa kabilang banda, nakikipagkita si Haza sa isang grupo ng mga kriminal. Sinasadya niyang lapitan ang pamilya ni Umju para lang nakawin ang pera sa vault. May balak siyang kumuha ng ilang alahas dahil mahirap buksan ang vault. Dagdag pa rito, gusto niya itong gawin sa lalong madaling panahon dahil sa takot na baka bumalik ang anak ni Umju na si Namsoon nang hindi niya nalalaman. Pansamantalang mananatili si Namsoon sa tolda, gusto niyang tulungan siya ni Hexit na pigilan ang iba na guluhin siya.
Naglabas siya ng kaunting pera para kay Namsoon, ngunit gusto lang niyang humiram ng 1,000,000 at nangako siyang babayaran ito pagkatapos niyang makahanap ng trabaho. Matapos sundin ng assistant ang utos ni Umju na bantayan si Haja, sigurado siya na hindi ito si Namsoon. Hindi nagmadali si Umju na harapin si Haja. Gusto niyang hayaan si Haja na magkunwari hanggang sa gusto niya. Nang araw na iyon, aksidenteng napunta si Namsoon sa photo studio ng kanyang tunay na ama para kumuha ng bagong passport photo. Ngunit saktong sarado si Bonggu at nagpa-appointment para bukas. Nang paalis na si Namsoon, tinawag siya ni Bonggu. Nang makita ang mukha ni Namsoon, may naramdaman siyang pamilyar at nagpasya si Bonggu na buksan ang tindahan para tulungan siyang kumuha ng litrato. Tamang-tama rin na tumawag si Hesit dahil nakita niya ang kanyang passport at nahuli na rin ang manloloko. Kaya hindi na kailangan ni Namsoon ng litrato at nagpaalam na siya. Samantala, pinakiusapan ni Haja ang assistant ni Umju na maghanda ng masaganang hapunan para sa kanyang grupo ng mga kaibigang kriminal. Bukod sa pagkain at inuman, gusto ni Haja na pag-usapan ang kanilang susunod na plano. Alam niya kung nasaan si Namsoon ngayon. Kinikilala rin niya ang kanyang pambihirang lakas. Para talunin si Namsoon, kailangan niyang kalabanin ang isang buong pangkat ng mga tao. Umuwi si Bonggu at ikinuwento ang lahat sa kanyang anak na lalaki na sinasabing may kakaibang pagkakapareho si Namsoon sa babaeng dumating para kumuha ng litrato. Iniisip ni Nam-in na ganoon lang ang pakiramdam ng kanyang ama dahil lagi niyang naaalala ang kanyang kapatid, ngunit may kakaibang pakiramdam pa rin si Bonggu. Ginagamit ni Nam-in ang kanyang mga baraha sa pagbabasa ng kapalaran at natuklasan niyang papalapit na si Namsoon sa kanila. Nakahanap na ngayon si Namsoon ng trabaho bilang ekstra sa pelikula, sa kanyang pambihirang lakas, nabali niya ang mga prop. Kahit totoong laban, walang kirot na naramdaman si Namsoon, walang saysay ang trabaho para kay Namsoon. Hinanap ni Hesit ang tolda ni Namsoon, ngunit hindi niya ito nakita. Tamang-tama naman na tumawag ang kanyang senior officer dahil sa mga kasong nawawala na pinahahanap ni Hesit. May 4 na kaso ng nawawalang bata noong 2003 tandang bawas 2006. Tiningnan niya ang pamilya ni Namsoon. Ngunit nang mag-scroll siya pababa, nakita niyang natagpuan na nila ang kanilang anak na babae noong nakaraang buwan. Pagkaalis ni Hesit, dinala ni Haja ang isang grupo ng mga tao sa tirahan ni Namsoon. Dahil hindi nila nakita si Namsoon, sinira nila ang lahat ng bagay. Saktong kakabalik lang ni Namsoon at nasaksihan niya ang mga eksenang ito. Inutusan niya silang itayo muli ang mga tolda tulad ng dati. Lumapit ang lalaki para hamunin si Namsoon na nagpagalit sa kanya, inihagis niya ang lalaki ng 100 metro ang layo. Nakita ng iba ang nangyari at mabilis na tumakas, ngunit hindi sila nakaligtas mula sa kamay ni Namsoon. Pinatumba niya ang bawat isa nang hindi man lang pinagpapawisan. Sa di kalayuan, nanigas si Haja nang makita ang mga eksenang ito. Dumating din si Hesit matapos makatanggap ng ulat. Nang makita niya na wala nang matutuluyan si Namsoon, dinala niya ito sa kanyang bahay para pansamantalang manirahan doon. Di nagtagal, natukoy din ng pulisya ang nasa likod ng paninira walang iba kundi si Haja. Agad na tinawagan ni Hesit si Umju, ngunit tinanong niya kung natagpuan na ba nito ang kanyang anak na babae. Agad itong itinanggi ni Umju dahil hindi si Haja ang hinahanap niya. Dito, gustong ibunyag ni Hesit kay Umju ang isang mahalagang impormasyon. Tila nakita ko na ang iyong anak na babae, tatawagan kita mamaya. Nang gabing iyon, ipinaliwanag ni Hesit ang lahat kay Namsoon. Ang sumira sa tolda ay ang peking Namsoon. Ang dahilan ayaw niyang makita ang paglitaw ni Namsoon, at inihayag din niya na ang tunay na ina ni Namsoon ay hinahanap siya sa loob ng 20 taon. Alam ng ina na napakalakas ng kanyang anak kaya nag-organisa siya ng isang paligsahan ng lakas, ngunit isang impostor ang lumitaw, at ito ay si Haja. Matapos patulugin si Namsoon, tinawagan muli ni Hesit si Umju. Dahil alam ni Umju na kasama niya si Namsoon, gusto niyang makausap ang kanyang anak. Sinabi ni Hesit na medyo pagod si Namsoon, kaya gusto niya itong hayaang magpahinga. Sumang-ayon si Umju sa ideyang iyon. Bukas, ipapadala niya ang address kay Hesit at hihilingin na sabihin kay Namsoon na pumunta doon. Naluha si Umju sa pagpapasalamat kay Hesit sa lahat. Hindi maitago ni Umju ang kanyang tuwa, kaya agad siyang tumawag sa kanyang dating asawa para ibalita. Naluha si Bonggu. Sa wakas, malapit na niyang makita ang kanyang anak na babae. Ang bagay na pinagsisisihan niya ng labis ay ang pagkawala ni Namsoon. Kinaumagahan, papunta na ang mag-ina sa meeting point. Habang papunta ang mag-ina sa meeting point, biglang may sunog malapit sa lugar na iyon. Hindi nakatiis si Namsoon at agad siyang lumapit para tumulong. Sa isang talon, lumipad siya papunta sa nasusunog na silid. Sinundan niya ang sigaw ng paghingi ng tulong at nakita niya ang 2 bata. Sinipa ni Namsoon ang salamin ng bintana at niyakap ang 2, pagkatapos ay tumalon sila ng ligtas sa lupa. Sumunod, lumipad siyang muli para maghanap ng iba pang biktima. Natatakot si Umju na mapahamak ang kanyang anak kaya gusto rin niyang pumasok sa loob. Sa kanyang pambihirang lakas, madali niyang binuhat ang higanteng hagdan at umakyat doon kasama si Namsoon.
Sa loob, lumaki na ang apoy at unti-unting nanghihina si Namsoon dahil sa kakulangan ng oxygen. Hindi na siya makapasok kaya napilitan siyang bumalik. Nang malapit na siyang tumalon, nakita niya si Umju na nakaakyat na roon. Nagkatinginan ang mag-ina na mailuha sa mga mata. Iniabot ni Umju ang kanyang kamay na mailayuning ilabas ang kanyang anak. Biglang sumabog ang silid, itinapon si Namsoon palayo. Agad na lumipad si Umju para yakapin ang kanyang anak. Sa kabutihang palad, walang nangyari sa mag-ina pagkatapos noon. Tinawag ni Namsoon ang pangalan ng kanyang ina na may matinding emosyon. Pagkatapos noon, agad na dinala ni Umju si Namsoon pauwi. Lubos na natuwa ang lola nang makita muli ang kanyang minamahal na apo. Sinabi pa niya sa kanyang assistant na dalhin ang buong tindahan ng damit para makapamili si Namsoon. Dumating din ang ama na si Bonggu nang malaman niyang nakabalik na ang kanyang anak. Gaya ng kanyang kutob, ang babaeng iyon ay si Namsoon. Niyakap nilang dalawa ang isa't isa ng mahigpit at lumuha sa tuwa. Naging emosyonal din si Namin nang makita muli ang kanyang ate. Araw-araw siyang nagdarasal para sa mabilis na pagbabalik ni Namsoon. Samantala, si Haja, matapos magnakaw ng malaking halaga ng pera, ay tumakas na, mahigpit na rin siyang hinahanap ng pulisya. Ang magandang silid-tulugan na ito ay bumalik na rin sa tunay na may-ari nito. Pinayuhan ni Umju ang kanyang anak na babae na ang mga babae sa kanilang pamilya ay laging may pambihirang lakas. Kaya naman, dapat niya itong laging gamitin sa paggawa ng mabuti, dahil kung gagawin niya ang masasamang bagay, ang kapangyarihang iyon ay kusang mawawala. Nang makita niya na pinanatili pa rin ng kanyang anak ang kapangyarihang iyon hanggang ngayon, alam ni Umju na laging matuwid ang buhay ni Namsoon. Kaagad pagkatapos, tinawagan ni Namsoon ang kanyang adoptive parents, ibinahagi niya ang kanyang kaligayahan sa dalawa sa paghahanap ng kanyang biological parents. Naaalala pa rin sila ni Namsoon, ngunit nais niyang manatili rito dahil ang kanyang lakas ay makakatulong sa lugar kung saan siya ipinanganak. Kinuha ni Namsoon ang gintong tungkod at ang damit na suot niya nang mawala niya ang kanyang mga magulang. Ito ang regalo na ibinigay ni Umju sa kanyang anak na babae noong 5 taong gulang pa siya. Sa pagtingin sa mga bagay na ito, bumalik ang damdamin sa buong pamilya. Ipinaghanda ni Umju si Namsoon ng mga pagkain na gusto niya noong bata pa siya, masayang magkasama ang buong pamilya na parang walang paghihiwalay. Kahit ang cotton candy ay inihanda ng kanyang mga magulang para sa kanya, naalaala pa ni Namin ang pagkakataon na nag-away silang dalawa para kainin ito. Nang araw na iyon, inanyayahan ni Hexet si Namsoon na kumain, at nakita niyang mabilis siyang nagbago kaya hindi niya maalis ang kanyang mga mata. Dito, ipinahayag ni Hexet na malapit na siyang lumabas para sa isang misyon na magtatago siya para walisin ang isang grupo ng mga drug trafficker. Katatanggap lang ni Hexet ng impormasyon tungkol sa droga mula sa lugar ni Dogu, at ang mahiwagang tao na nagulat sa kanya ay ang ina ni Namsoon. Pagkatapos marinig iyon, nais ding sumama ni Namsoon kay Hexet sa misyon, at ginamit niya ang kanyang pambihirang lakas upang patunayan sa kanya na higit pa siyang may kakayahan. Kinabukasan, nilapitan ni Hexet at Namsoon ang isang kumpanya ng paghahatid sa Dogu, at pareho silang humiling ng posisyon doon. Pansamantalang pinayagan ng manager ang dalawa na mag-trial sa loob ng 1 buwan, at pagkatapos ay magpasya kung magpapatuloy sa pagpirma ng kontrata. Nagkataon, nagtatrabaho rin dito si Haja, at nang makita niya silang dalawa ay umiwas siya sa takot na malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Nang gabing iyon, natagpuan ng dalawa ang isang lihim na bodega ng kumpanya, at agad na sinira ni Hexet ang security camera. Ginamit ni Namsoon ang kanyang lakas upang buksan ang pintong bakal, at sa labas, pinatay ng suporta ang lahat ng kamera, ngunit bubuksan ulit ang mga ito sa loob ng 5 minuto. Sa matalas na mata, agad na natuklasan ni Namsoon ang mga kahon na naglalaman ng mga maskara. Lumipad siya tulad ng isang ibon upang kunin ang mga ito. Kumuha sila ng kaunti para dalhin sa pagsubok. Hindi sinasadyang bumagsak si Namsoon sa tao ni Hexet. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo na nagpakabog sa puso nilang dalawa. Pagkatapos ng pagkahulog na iyon, hindi na makalakad ng normal si Hexet, kaya't binuhat siya ni Namsoon at mabilis na tumakbo palabas. Sa kabilang banda, ang mahiwagang lalaki na ito ay mayroon ding pambihirang lakas, siya ang nakasaksi sa lahat ng ginawa ni Namsoon sa paliparan. Kinabukasan, nakatanggap ng impormasyon si Hexet na nasa Dogu rin si Haja, at hindi niya maintindihan kung bakit siya nagtatrabaho doon, marahil ay sinusundan niya si Namsoon. Pinabayaan ni Haja si Berman na malaman na narito si Namsoon, at pareho silang hindi makapaniwala kung bakit siya pumasok doon sa trabaho, matapos niyang mahanap ang kanyang bilyonaryong ina. Gusto talagang patayin ni Haja si Namsoon, ngunit wala siyang paraan upang harapin ang kapangyarihang iyon. Ang biglaang paglitaw ni Namsoon ay sumira sa mga plano ni Haja, at kinamuhian niya si Namsoon hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa mga resulta ng pagsusuri sa maskara, hindi nakakita ang pulisya ng mga narkotiko, kaya't hiniling ng kapitan kay Hexet na tahimik na umatras doon. Nang araw na iyon, isang guro ang namatay nang hindi inaasahan sa tabi ng swimming pool, at ayon sa testimonya ng malapit na kamag-anak, uminom din siya ng tubig sa swimming pool. Nang marinig iyon, nagulat si Hexet sa mga kakaibang bagay na ito, at pagkatapos noon ay sunod-sunod na pagkamatay ng mga tao tulad ng guro. Hindi pa rin matukoy ng pulisya ang sanhi, habang ang mga insidente tulad nito ay patuloy na nangyayari.
Nang gabing iyon, mag-isang nagpunta si Namsoon sa bodega noong nakaraang araw, at sa loob ay nakita niya ang isang lalaki. Lumapit si Namsoon upang tanungin kung kailangan niya ng tulong, ngunit agad siyang itinulak ng lalaki ng 10 metro, at nang bumalik si Namsoon, nawala na ito. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang investigasyon ni Umju tungkol sa sihi na ito. Pakiramdam niya ay nasa lalaking ito ang lahat ng problema. Ayon sa katulong, itinatag niya ang dugo sa hindi kilalang kapital, at sigurado si Umju na ang kapital na iyon ay galing sa bentahan ng droga. Pag-uwi, ikinuwento ni Namsoon ang lahat sa kanyang ina, mula sa pagpasok niya at ni Hexit sa dugo upang imbestigahan ang droga, hanggang sa nakatagpo siya ng isang misteryosong lalaki sa bodega. Sa pagtingin sa screen ng computer, agad na nakilala ni Namsoon na siya ang lalaking bumugbog sa kanya. Hindi nagulat si Umju nang marinig ang sinabi ng kanyang anak, sa halip ay sinuportahan pa niya si Namsoon na ipagpatuloy ang paggawa nito. Ito ang tadhana na itinakda ng langit upang dalhin ang kanyang anak na babae dito, at nais ni Umju na kasama si Namsoon na iligtas ang magulong mundong ito. Mukhang natuklasan na ni Hexit kung bakit namatay ang mga taong iyon nang hindi inaasahan, na buo ang droga kapag nag-react sa tubig. Ang mga taong iyon ay uminom ng maraming tubig bago sila namatay, at ang tubig mismo ang nagpalakas sa droga. Dinalhan ng sekretarya ang ihi ng isang video ni Namsoon, ang malakas na babae na iyon ang nakita niya sa airport at sa bodega kagabi. Ngumiti siya ng may kasiyahan. Ibinunyag ni Umju kay Hexit na siya ang nag-ulat tungkol sa droga sa dugo, at nais niyang ipagpatuloy niya ang paghukay sa korporasyong iyon, habang siya naman ay maghukay patungkol sa sihi na iyon. Nais ni Umju na magtiwala si Hexit kay Namsoon. Ngunit naisip niya na masyado siyang pabigla-bigla, mas mabilis ang kanyang kamay kaysa sa kanyang utak. Naunawaan agad ni Umju na gusto ni Hexit ang kanyang Namsoon, nag-aalala lang siya na ilagay si Namsoon sa panganib. Tinawag agad ng Sihi ang manager ni Namsoon upang kausapin siya, gusto niyang obserbahan niya ang bawat galaw niya. Bilang kapalit, tutulungan niya ang manager na mapabilis ang kanyang promosyon, kung magawa niya ng maayos ang kanyang gawain. Pag-uwi ni Umju, nakita niya ang lahat na kumakain at nagre-relax, kaya iniutos niya sa lahat na pumunta sa gift para mag-ehersisyo. Sa bahay na ito, ang mga babae lang ang malakas, sa kabaliktaran, ang nakababatang kapatid at anak na lalaki ni Umju ay nag-ehersisyo sa gift na parang nag-ensayo ng kigo. Nang makita ito ni Umju, lumapit siya at pinabilis ang takbo ng treadmill para sa kanyang anak, habang para sa kanya, ang dalawang malalaking tanikala ay parang magaan na aluminyo o plastik. Hindi makakain ng malaya sa tabi ng kanyang ina, kaya si Namin ay lumapit sa kanyang madaling kausaping ama. Dito, gustong tawagan ni Bonggu si Namsoon, ngunit abala siya sa paghahatid at nangakong pupunta sa bahay ng kanyang ama kinabukasan. Hindi maintindihan ni Bonggu kung bakit pinagtatrabaho ni Umju ang bata, at naniniwala si Namin na ito ay dahil ang kanyang ina ay isang diktador at laging gustong kontrolin ang iba. Dalawang tanikala kasama ang kanilang pinuno ang nagulat ng sitwasyon sa direktor ng departamento, at nang makita siyang umiinom ng baso ng tubig, ang pinuno ay nagpakita ng matinding pagnanasa. Sa ekspresyong iyon, alam ng dalawang tanikala na adik sa droga ang team leader, at agad nilang inalis siya doon bago pa malaman ng direktor ng departamento. Gusto siyang dalhin ng dalawang tanikala sa ospital, ngunit ayaw niyang malaman ng mga tao na siya ay isang drug addict. Bagamat aksidente lang iyon, kaya dinala siya ng dalawang tanikala pabalik sa kanyang sariling bahay. Pagbalik, iginapos ng dalawang tanikala ang team leader sa kama. Patuloy siyang nagmamakaawa para sa tubig, ngunit lalo lang nitong palalakasin ang droga sa kanyang katawan. Ang uniforme ng namatay na nurse, malamang na doon siya naging adik. Nang gabing iyon, muling inatake ang team leader ng pagka-adik at nakaranas ng hallucination. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang sirain ang posas. Pagkatapos niyang makalaya, agad siyang sumugod upang sakalin ang dalawang tanikala, na tila walang magawa. Sa kabutihang palad, dumating si Namsoon sa tamang oras, tinulungan ang dalawang tanikala na makaligtas sa kamatayan. Talagang nakakapagpalakas ang droga, ngunit paano nito matatalo si Namsoon? Inapakan niya ang upuan na lumubog sa sahig upang ikulong ang team leader. Samantala, parehong gusto nang magkita ni Umju at Seo, at nagpaplano si Umju na maging malapit sa kanya. Kasabay nito, hiniling din niya sa kanyang katulong na imbestigahan ang mga kasosyo niya. Kinabukasan, nang magising na ang team leader, saka lang inalis ni Hexit ang posas. Naaalala pa ng team leader ang nangyari kahapon, noong oras na iyon ay may kakaibang reaksyon ang kanyang katawan, nakikita si Hexit na parang halimaw. Samantala, patuloy pa rin si Seo sa paggawa ng pinakamalakas na uri ng droga, ang uri na nagiging sanhi ng pagkasira ng sarili ng tao. Ang uri ng droga na ito ay walang sinuman ang makakahanap ng antidote, maliban kung mayroong dugo ng dagat na kuneho. Pagpasok ng kanyang katulong, agad siyang binugbog ni Seo. Nakita na ng pulisya ang mukha ng katulong, kaya't ayaw na niyang mabuhay pa ito sa ganoong mukha.
Ibuhos ni Seo ang isang asul na likido sa mukha ng katulong. Sa loob lamang ng ilang sandali ay tuluyang nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Kinabukasan, nagpa siya si Hexit na bumalik sa trabaho, kasama si Namsoon. Talagang namiss niya si Hexit sa mga araw na wala ito sa tabi niya. Kasabay nito, patuloy na sinusubaybayan ni Hagya ang bawat galaw ni Namsoon. Sa sandaling wala si Hexit sa tabi niya, ito ang kanyang pagkakataon. Agad na tumakbo si Hagya at sinaksak si Namsoon ng isang nakamamatay na saksak. Nagulat si Hexit nang masaksihan ang eksenang ito. Ngunit mas mabilis si Namsoon at itinulak si Hagya na lumipad ng 10 metro. Dito, sinabi niya ang dahilan kung bakit niya kinamumuhian ng husto si Namsoon. Ngunit nang makita ang bali ng mga paa ni Hagya, hindi na siya pinansin ni Namsoon at Hexit. Samantala, may appointment si Umju sa Sihi sa isang high-stakes na laro. Gusto niyang ang mananalo ay magkaroon ng karapatang gumawa ng alok na hindi matatanggihan ng talunan. Malinaw na hindi natatakot ang Sihi. Sa kabaligtaran, tuwang-tuwa siya. Tinanong niya si Umju kung ano ang gusto niya mula sa kanya. Nais malaman ni Umju kung bakit napakabilis na lumago ang kanyang Dogu group. Gusto niya talagang makapasok sa Dogu upang makita kung ano ang ginagawa nila sa droga. Upang makakuha ng tiwala, binigyan pa ni Umju ang Hihi ng malaking halaga ng pera. Gusto niyang maging isang mamumuhunan sa korporasyon. Ang team leader ay naglapse na ngayon. Ngunit nang makita niya ang kanyang kasamahan sa trabaho na pumasok, nagpakita siya ng normal na pag-ugali. Bukod pa rito, sinabi rin niya na hindi siya umiinom ng tubig sa loob ng ilang araw, kaya hindi nagkaroon ng pagdududa ang kanyang kasamahan. Pagkatapos ng insidenteng iyon, hindi rin makapaniwala si Namsoon na gustong patayin siya ni Hagya, at pinayuhan din siya ni Hexit na huwag masyadong maging mabait sa iba. Huhulihin din siya ng pulisya para sa tangkang pagpatay. Sa sandaling iyon ay nakatanggap si Hexit ng tawag mula sa team leader. Ipinaalam niya kay Hexit na walang maskara na naglalaman ng droga, na ikinadismaya nilang dalawa. May ideya si Namsoon na subukan nating suriin ang computer ng direktor. Doon malamang nakatago ang listahan ng mga kliyente. Sumang-ayon si Hexit dito, kailangan lang subukan para malaman. Pinipigilan pa rin ng team leader ang kanyang adiksyon, at nang makita niya ang bote ng tubig sa harap niya, hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Isinawsaw niya ang kanyang daliri sa tubig at ipinahid sa kanyang labi, at sa gayo ilumitaw ang mga alaala sa kanyang isipan, ngunit mas lalo lang itong nagbigay sa kanya ng kasiyahan. Sa kabilang panig, ang lola ni Namsoon ay nagtungo sa opisina ng Digital Operations, at ginamit niya ang lakas ng kanyang mga kamay upang baluktutin ang dalawang hawakan ng pinto. Walang imik siyang humawak sa liig ng isang lalaki at itinaas ito sa ere, habang ang isa pang lalaki ay sumubok na tumakas ngunit hindi rin nagtagumpay. Kaagad pagkatapos, binuhat niya ang dalawang manloloko sa kanyang balikat at dinala sa istasyon ng pulisya. Hiniling niya sa pulisya na arestuhin kaagad ang dalawang bastos na ito. Pagkatapos ay pinagsabihan pa niya sila dahil mas mabagal pa sila kaysa sa isang matandang babae at ang mga pulis ay patuloy na tumatango. Patuloy na dinala ng manager ang mga pambihirang video ni Namsoon sa Sihi, kasama na ang eksena kung saan binugbog niya si Hagya. Sinabi ng manager na pareho silang nagplano na magnakaw ng mga gamit sa kumpanya. Nag-away sila dahil sa hindi pagkakasundo, gusto ni Hagya na umatras habang ayaw naman ni Namsoon. Kaagad pagkatapos, hinanap ng manager si Namsoon, ipinaalam niya sa kanya na pinatawag siya ng direktor dahil sa pagnanakaw niya ng mga gamit sa bodega. Hindi nagtagal, mag-isang nagtungo si Namsoon sa Sihi. Agad niyang napagtanto na siya ang sumakit sa kanya noong gabing iyon. Prangkahang inamin ni Namsoon ang kanyang pagkakamali sa pagnanakaw. Gusto lang niyang ibalik ang mga ito sa kanyang mga magulang sa Mongolia dahil hindi pa siya nakakakuha ng sweldo, kaya kinailangan niyang gawin iyon. Dito, sinabi ng Sihi na gusto niyang makipagkaibigan kay Namsoon. Ito ang kailangan ni Namsoon dahil magkakaroon siya ng access sa kanya. Gustong imbitahan ng Sihi si Namsoon na maghapunan ngayong gabi, ngunit tumanggi si Namsoon at nag-schedule ng isa pang araw. Nang gabing iyon, may date si Namsoon sa kanyang ama at dinala rin niya si Hexit. Naglaro si Namsoon at ang kanyang ama ng lahat ng laro sa amusement park. Ang mag-ama ay parang mga bata na masayang naglalaro dahil matagal na rin simula nang maging malapit siya sa kanyang anak. Pinagsisihan ni Bonggu na nawala niya si Namsoon, kung hindi ay mas maaga niya sana dinala ang kanyang anak dito. Kinabukasan, muling tinawag ng Sihi si Namsoon sa kanyang opisina. Gusto niyang magtrabaho siya sa ilalim niya. Bilang kapalit, kikita siya ng maraming pera kung magiging epektibo siya sa pagtatrabaho. Agad na tumango si Namsoon bilang pagsang-ayon, ngunit kailangan muna niyang pumasa sa isang pagsubok niya. Kaagad pagkatapos, dinala siya ng Sihi sa ilalim ng hydraulic press at pinindot niya ang start button kaya dahan-dahang bumaba ito patungo kay Namsoon. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang pigilan itong durugin siya, at sa kabilang panig, parehong naramdaman ni Umju at ng lola ang agos ng lakas na ito. Sa isang iglap, naitulak ni Namsoon ang malaking bakal na plato. Sa isang talon, ligtas siyang nakalabas doon, galit pa rin sa pagsusulit ng Sihi. Samantala, pinuntahan ni Hexit ang bahay ng team leader dahil hindi ito pumasok sa trabaho. Pinayuhan siya ng team leader na huwag masyadong mag-alala.
Uminom na raw siya ng tubig, ngunit walang reaksyon, ngunit sa katunayan ay palihim pa rin siyang gumagamit ng droga. Kasabay nito, nakatanggap si Hesit ng ulat na may isa pang babaeng namatay. Nakatanggap si Namgi ng isang kakaibang tableta mula sa misteryosong babae. Sinabi niya na kung iinumin niya ito, mabilis siyang magpapayat, ngunit nag-aalangan pa rin siya at hindi pa sumusubok. Matapos niyang makapasa sa pagsubok, pumayag ang Sihi na sumali si Namsoon sa business relations team at ipinangako rin niya na hindi na niya susubukan pa ang anumang bagay. Ngunit gusto pa rin niyang malaman kung saan nakuha ni Namsoon ang kapangyarihang iyon. Naalaala ni Namsoon ang babala ng kanyang ina na huwag ibunyag ito kaninuman. Kaya't gusto niyang unti-unting sabihin ang lahat sa Si. Pagkatapos noon, tinawagan agad ni Namsoon si Hesit. Ikinuwento niya ang lahat ng pagsubok na ginawa sa kanya ng Si. Hindi alam ni Namsoon kung bakit gusto niyang subukan ang kanyang lakas, ngunit natutuwa siya na nagtagumpay ang kanyang unang hakbang sa paglapit sa kanya. Kasabay nito, nakatanggap siya ng tawag mula sa manager. Ipinaalam niya na isang part-time na empleyado ang namatay kahapon. Gusto ng manager na pumunta siya sa istasyon ng pulisya upang tingnan ang sitwasyon dahil hindi siya makapunta sa opisina ngayon dahil sa pananakit ng tiyan. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Namsoon sa istasyon ng pulisya at sinabi nila na labis siyang nagtrabaho. Nagtatrabaho siya sa paghahatid sa Dogu sa loob ng 3 araw at nagmamaneho bilang taxi sa gabi. Sino ang makakatiis ng 16 na oras sa isang araw? Kaagad pagkatapos, iniulat ni Namsoon ang balitang ito sa Si at pupunta siya sa opisina upang magtrabaho bukas. Nagalit ang Sihi nang matanggap ang balita dahil hindi siya inabisuhan ng kanyang nasasakupan tungkol sa pagkamatay ng delivery man. Ang pagkamatay ng kanyang empleyado sa gitna ng pagtatangka ng kumpanya na mapanatili ang imahe nito ay magiging malaking issue kung malaman ng media. Samantala, pinuntahan ni Namsoon ang pamilya ng namatay na empleyado, binigyan niya ang ina ng pera para sa libing, at sinagot din niya ang matrikula at allowance ng nakababatang kapatid na si Jongmin. Nagtataka ang ina kung bakit napakabuti ng relasyon ni Namsoon at Jongho, at sinabi niya na gusto lang niyang tulungan ang mga taong nasa hirap. Pinayuhan din ni Namsoon si Jongmin na maging masaya at mamuhay ng maayos dahil nawalan din siya ng mahal sa buhay noong bata pa siya, kaya naiintindihan niya ang kalagayan ng pamilya. Ibinigay din ni Namsoon ang kanyang numero ng telepono. Kung mayroon kang anumang problema, tawagan mo lang siya anumang oras. Nang gabing iyon, muling nakipagkita ang Sihi sa mga mamumuhunan, naghanda siya ng espesyal na regalo para sa bawat isa. Isang bagay na kapag ininom ng mga tao na may pananabik ay magbibigay sa kanila ng 9 na antas ng swerte. Kasama ang isang kurbatang may malaking diamante, gusto niyang bilugin ang loob ng lahat. Sa kabilang banda, muling inatake ang team leader ng pagka-addict. Nagsimulang lumabas ang mga hallucination na nagdulot sa kanya ng pagkabaliw. Nakipagkita si Hesit kay Namsoon upang mag-usap, alam niyang delikado ang Sihi, kaya pinayuhan niya itong umatras sa kasong ito. Ngunit mariing tumanggi si Namsoon, tiwala siyang sinabi na siya ang malalagay sa panganib at hindi siya. Walang muwang na tinanong ni Namsoon si Hesit kung bakit may mga taong naghihirap sa bansang ito. Ang binatilyong namatay kahapon ay dahil lamang sa labis na pagtatrabaho. Ipinaliwanag ni Hesit na sa kapitalistang mundo, laging may ganoong mga bagay, may mga mayayaman tulad ng ina ni Namsoon, at mayroon ding mga mahihirap tulad ng empleyadong iyon. Laging magkakaroon ng liwanag at dilim sa mundong ito, at gustong sumulong ni Namsoon sa dilim upang maging liwanag para sa kanila, naniniwala siyang magagawa niya ito. Pagkatapos, binigyan ni Hesit si Namsoon ng materyales sa pagmamaneho, gusto niyang matuto siyang magmaneho at tutulungan niya siya. Nang makita ang namumulang pisngi ni Namsoon, walang pag-aalinlangan na pinuri ni Hesit na siya ay napakaganda. Nagbiro siya na marahil kailangan niyang pumunta sa Mongolia upang makahanap ng isang babaeng may pulang pisngi. Ngunit sinabi niya kung bakit kailangan niyang gawin iyon dahil maaari niya lang siyang kausapin. Matapos marinig ito, talagang napipi si Hesit at hindi alam kung ano pa ang sasabihin. Kinaumagahan, si Namsoon ay nagsuot ng maayos na kasuotan para sa trabaho ng paglapit sa Si. Suot ang relo na ibinigay sa kanya ni Hesit kagabi. Nilagyan ito ng tracking software at isang nakatagong kamera. Gusto niyang subaybayan ang sitwasyon dahil natatakot siya na mapanganib para kay Namsoon na pumasok sa lungga ng tigre. Pagkatapos noon, pumunta siya sa kumpanya ni Dogu upang simulan ang kanyang bagong trabaho at pagdating niya, agad siyang ipinatawag ng Sihi sa kanyang opisina. Ibinigay ng Sihi kay Namsoon ang isang listahan ng mga domestic client. Gusto niyang makipagkita si Namsoon sa mga taong ito. Nagtataka si Namsoon kung bakit kailangan niyang makipagkita lang sa mga taong ito, at kung gusto niyang subukan ang kanyang lakas. Sinabi niya na ang mga taong ito ay napakadelikado, kaya tanging isang taong walang takot na tulad niya ang makakagawa nito. Natigilan si Namsoon sa sinabi niya, ngunit pagkatapos ay masaya niyang tinanggap ang gawain na ibinigay sa kanya. Sa kabilang banda, sinusubaybayan pa rin ni Hesit ang bawat galaw ng dalawa. Nagtataka siya kung saan gustong dalhin ni Dogu si Namsoon. Habang nasa sasakyan, patuloy na nagpapatawa si Namsoon sa lahat. Ang kanyang peking pagiging inosente ay nagdulot ng kasiyahan sa Si, at sigurado na nabawasan niya ang pagbabantay nito.
Pagkatapos ay pumasok sila sa isang lihim na gusali. Ito ang lugar kung saan makikipagkita siya sa lahat ng mga kliyente para sa trabaho. Gustong makipag-usap ng babae sa sihi ng pribado. Nairita siya sa pagtatalaga ng lahat ng gawain sa isang baguhan tulad ni Namsoon. Ibinunyag ng isihi na gagawin niya si Namsoon na kanyang tao. Hindi siya lumakas dahil sa gamot kundi dahil ipinanganak na siyang ganoon. Naniniwala siya na si Namsoon ang regalo na ibinigay ng Diyos sa kanya, ngunit una sa lahat, gusto niyang subukan ang tiwala ni Namsoon. Pagkatapos noon, hinanap ni Ginang Kim si Namsoon at pinaghandaan siya ng isang baso ng alak at walang pag-aalinlangan na ininom niya ito. Sa isang iglap ay bumagsak si Namsoon sa sahig dahil hinaluan ng babae ang inumin ng gamot na magpapalumpo sa kanya sa loob ng 3 oras. Sa labas ay nakita ni Hexit ang eksena, kaya't plano niyang sumugod papasok. Nang lumingon ang babae ay nagising na si Namsoon, nagulat siya dahil walang epekto sa kanya ang gamot. Akmang aalis na sana siya, ngunit sa isang pitik lamang ay nahila siya pabalik ni Namsoon. Samantala, papasok na sana si Hexit nang makita niyang lumabas ang si. Dahil ayos lang si Namsoon. Ngayon ay pinipilit ni Namsoon si Ginang Kim na ubusin ang buong bote ng alak na naging sanhi ng kanyang pagbagsak agad. Lumibot siya para i-record ang lahat para kay Hexit. At sa sandaling iyon ay may pumasok na lalaking may peklat para mag-inspeksyon. Agad na nagpanggap si Namsoon na lasing para hindi siya paghinalaan at mabilis na tumakas. Sa labas ay sinabi niya sa isihi na nahimatay si Ginang Kim at lasing siya, gusto niyang umuwi para magpahinga. Nag-alala si Hexit kay Namsoon, ngunit sinabi niyang ayos lang siya, sigurado siya na ang lugar na ito ay isang drug dealing location. Gusto niyang pumunta sa opisina ngayong gabi upang nakawin ang listahan ng kliyente. Sinubukan ni Hexit na pigilan siya, ngunit paano niya mapipigilan ang isang matigas ang ulo na babae tulad ni Namsoon. Nang gabing iyon ay nagpanggap si Namsoon bilang isang tunay na espiya. Lumiit siya para hindi siya makita ng security system. Sa ilang mabilis na galaw, matagumpay na nakapasok si Namsoon at in-access niya ang server ng kumpanya para i-unlock ang opisina ng C. Nang matapos ang lahat, nagpanggap si Namsoon bilang isang babaeng multo. Pumasok siya sa opisina at kinuha ang computer. Sa sandaling iyon ay may pumasok na gwardiya para mag-inspeksyon. Sinubukan ni Namsoon na umiwas ngunit hindi siya nakatakas. Sumugod siya para arestuhin siya, ngunit paano ito magagawa? Mabilis na lumipad si Namsoon sa bintana para makatakas. Sa kabilang banda, ininom ni Namin ang tableta na ipinadala sa kanya ng misteryosong babae. Pinapanood ang kanyang ekspresyon, sigurado akong hindi ito pampapayat na gamot. Nagsimulang magkaroon ng guni-guni si Namin na ikinatuwa niya, tila ito ay droga na ipinuslit nila. Sa kabilang banda, matapos makuha ang computer ni Seo, pinanatili pa rin ni Namsoon ang kanyang anyo bilang isang multong babae. Dahil sa kanyang pagiging inosente ay nawala ng imik si Hexit. Naniniwala si Namsoon na sinanay si Seo ng isang Russian mafia gang na mayroon silang malawak na network ng droga sa buong mundo. Ibinigay niya ang computer kay Hexit para imbestigahan at siya naman ay patuloy na papasok sa kanilang sindikato. Matapos malaman na sinubukan ni Haja na atakihin ang kanyang anak, agad na pinuntahan ni Umju si Haja upang tanungin ang dahilan. Dito, inamin din ni Haja ang lahat dahil sa pagdating ni Namsoon ay hindi siya naging anak ni Umju. Hindi sinisi o kinamuhian ni Umju si Haja. Sa halip ay mahinahon niya itong pinayuhan at pinatawad ang lahat ng pagkakamali ni Haja, na bahagyang ikinatuwa ng bata. Dahil inatake ni Namsoon ang security system, nabura ang lahat ng recording, at hindi rin nila malaman kung sino ang pumasok at kumuha ng computer ni Seo. Nagalit siya at sinaksak sa paa ang Russian guard. Ang kabiguang protektahan ang opisina ay parang hindi niya maprotektahan ang sarili niya. Ang unang taong naisip ni Seo ay si Umju. Minahal niya ang kanyang sarili at pinaghihinalaan siya na nasa likod nito. Iniimbestigahan din ng pulisya ang computer ni Seo, ngunit wala itong impormasyon, maliban sa isang larawan niya noong bata pa siya. Ipinaalam agad ni Hexit ito kay Namsoon. Nagulat siya na napakalaki ng computer, ngunit walang impormasyon. Gusto ni Hexit na imbestigahan niya pa ang corporate relations team na kanyang kinabibilangan, lalo na ang mga banyagang kasosyo nito. Pinapatingnan ni Seo ang plaka ng sasakyan ni Umju, ngunit hindi pa siya nakapunta sa dugo. Inilalarawan ng Russian ang pisikal na anyo ng magnanakaw ng computer. Ang kanyang pangangatawan ay kasing laki lamang ni Namsoon. Pagsapit nito ay sinimulan ni Seo na ipaimbestiga si Namsoon dahil alam niyang bagong adopt ni Umju ang kanyang anak at balita na napakalakas nito. Pagkatapos noon ay agad niyang hinanap si Haja upang tanungin ang pagkakakilanlan ni Namsoon. Kung magsasabi siya ng totoo ay tutulungan niya itong tumakas sa kaso. Gusto ni Seo malaman kung si Namsoon ba talaga ang tunay na anak ni Umju, ngunit agad itong itinanggi ni Haja. Ang babaeng nagtatrabaho para sa kanya ay hindi anak ni Umju. Ang pakikipag-usap kay Umju kahapon ay nagsimulang magpabago ng isip ni Haja.
Kinabukasan, may appointment sina Umju at Hexit sa masamang Seo. Nagpanggap si Hexit na kasintahan ni Umju upang hindi sila paghinalaan. Ngunit biglang dumating din si Namsoon dito, at nagbatian sila na parang ito ang unang pagkakataon na nagkita sila. Maya-maya, nagpaalam si Hexit upang magtungo sa banyo, at lumapit siya sa reception desk upang humiram ng susi sa opisina ni Direktor Dachil. Sa loob, lihim niyang inilagay ang kamera sa ilalim ng isang halaman. Gusto ni Hexit na subaybayan ang lahat ng galaw ng mga kliyenteng pumupunta rito para makipagtransaksyon. Sa kabilang banda, gustong malaman ni Umju kung anong lihim na puwersa ang nasa likod ng dugo. Direkta niyang tinanong si Seo kung ito ba ay pinupunduhan ng Russian Mafia. Hindi rin nag-atubili si Seo na hamunin si Umju na huwag umasa na makakakuha siya ng anumang impormasyon mula sa kanya. Alam niya kung bakit narito si Umju. Habang nagbabangayan ang dalawa, lumabas si Namsoon para ipagtanggol si Seo. Pinupuna si Umju dahil sa pagsasalita ng masama sa kanyang direktor. Dahil dito ay lalo pang nagtiwala si Seo kay Namsoon at pagkatapos ay umalis si Umju. Ibinunyag ni Seo kay Namsoon na naiinis siya kay Umju. Gusto niyang patayin si Umju ngayon. Nataranta si Namsoon nang marinig ang sinabi niya. Sa labas, gusto ni Ginang Kim na dalhin si Namsoon sa isang lugar para mag-usap. Sinabi niyang dadalhin niya si Namsoon para makita ang dagat, ngunit dinala niya ito sa isang desyertong daungan. Agad na lumitaw ang kanyang mga tauhan. Gusto niyang malaman kung paano naakit ni Namsoon si Direktor Seo. Nang maghahanda na silang sugurin si Namsoon, nataranta ang buong grupo nang makita ang eksenang ito. Sa halip na tumakas sila ay agad na ibinato ni Namsoon ang 3 container para ikulong sila. Pagbalik sa bahay, sinermona ni Namsoon ang kanyang ina sa pagsasalita ng ganoon kay Seo. Nag-alala siya para kay Umju dahil alam niyang delikado ang kutong lupa na si Seo. Nagalit din si Umju nang makialam ang kanyang anak sa pag-uusap nilang dalawa at ngayon ay sinasagot-sagot pa ni Namsoon ang sarili niyang ina. Para maiwasan ang dalawang malakas na babae na magkasakitan, agad na namagitan ang ama. Umasa si Namsoon na huwag nang gawin muli ng kanyang ina iyon sa susunod at masaya siyang tumango bilang pagsang-ayon. Kinabukasan, pagdating ni Bongo sa kanyang tindahan, nakita niya ang kanyang anak na nakahandusay doon. Nataranta siya at hindi niya alam kung ano ang nangyayari kay Nam-in. Samantala, tumawag si Seo sa isang tao. Gusto niyang patayin ang taong iyon si Umju ngayon. Hindi nagtagal, isang truck ang bumangga sa sasakyan ni Umju. Nawalan siya ng malay pagkatapos ng banggaan, habang mabilis na tumakas ang driver ng truck. Agad na dinala si Umju sa ospital para sa first aid. Agad na pinalitan ng driver ang plaka ng kotse para hindi siya maimbestigahan ng pulis. Pagkatapos ay tinawagan niya si Seo upang iulat ang sitwasyon. Inatasan ni Seo sa kanya na kumpirmahin kung patay na si Umju o hindi. Naroon din si Namsoon at alam na niya ang lahat. Namula ang kanyang mga mata nang malaman niyang ang taong iyon ay ang kanyang ina. Isinantabi ang lahat ng pag-aalala, nagpatuloy si Namsoon sa kanyang pagganap, ayaw niyang maibunyag ang kanyang pagkakakilanlan dahil sa kanyang damdamin. Agad na pinuntahan ng ina ni Umju ang ospital, umiyak siya ng husto nang makita ang kanyang anak sa ganitong kalagayan. Nangako siyang babasagin niya ang bungo ng sinumang may kagagawa nito, sa sandaling iyon ay nagring ang kanyang telepono at si Umju iyon. Ang nakahiga sa kama ng ospital ay hindi si Umju kundi isang doble lamang, nasa isang ligtas na lugar siya upang subaybayan ang lahat. Sa kabilang banda, nakatanggap si Namsoon ng text message mula kay Umju. Gumaan ang kanyang pakiramdam nang malaman niyang ayos lang ang kanyang ina. Nang gabing iyon ay tinawag ni Seo si Namsoon sa kanyang silid. Tahimik siyang pumasok at nakita si Seo na umiinom ng tubig na may kakaibang ekspresyon. Tinawag niya si Namsoon para imbitahan siyang maghapunan. Gusto niyang maging mas malapit sila dahil magkatuwang na sila ngayon. Agad na tumango si Namsoon, gusto niyang kumain ng Mongolian cuisine. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang restaurant na nagpapaalala sa kanya kung saan siya lumaki. Doon ay tinanong ni Namsoon si Seo kung saan siya ipinanganak. Sinabi ni Seo na hindi niya alam dahil siya ay isang ulila. Lumipat siya sa Russia noong 5 taong gulang at inampon doon ng isang pamilya. Nang tanungin ni Namsoon si Seo tungkol sa kanyang mga magulang na umampon sa kanya, tumanggi siyang sumagot. Kasabay nito, gusto niyang malaman kung bakit may pambihirang lakas si Namsoon. Sinabi ni Namsoon na ang lakas na iyon ay minana niya sa kanyang ina, na nasa malayong Mongolia. Ang kanyang pamilya ay karaniwang kumakain ng ligaw na kambing at usa sa buong buhay nila, kaya naisip ni Namsoon na doon nagsimula ang kanyang lakas. Samantala, sinusubaybayan din ni Hexit at ng kanyang koponan ang bawat galaw ng dalawa, at pinuri niya si Namsoon na may talento sa pagiging artista. Sa sandaling iyon ay may tawag si Seo mula sa isang kliyente. Nangako siyang ihahatid ang mga produkto bukas. Sinubukan ni Namsoon na pakinggan ngunit walang nakuha pang impormasyon. Pagkatapos kumain ng hapunan, nagkusa si Seo na ihatid si Namsoon pauwi. Inakay niya ito sa isang mahabang eskinita. Sa kailaliman yon ay ang bahay ng kaibigan niya. Sinabi ni Namsoon na doon siya nakikitira ngayon at wala pa siyang sariling bahay. Pagkatapos, sumakay si Seo pauwi nang walang anumang pagdududa. Habang nasa sasakyan ay inalala niya ang kanyang nakaraan.
Mula pagkabata ay sinanay na siyang maging isang walang awa, personal na pumatay ng tao sa edad na 5 taon. Pagbalik ni Hexit sa bahay ay nakita niyang mahimbing na natutulog si Namsoon, may pagkain pa sa kanyang labi kaya't aalisin sana niya ito. Sa sandaling iyon ay nagising si Namsoon at aksidenteng nagdikit ang kanilang mga labi, kapwa sila nahihiya sa sitwasyong ito. Sa sandaling iyon ay nagpadala si Seo ng text message sa kanya na may mensaheng good night. Bulong ni Hexit, baliw talaga. Dito, sigurado si Namsoon na gumagamit ng droga ang kutong lupa, dahil dito ay naging mas malakas siya. Ngunit nagtataka siya kung bakit wala siyang anumang sintomas, at napakaliit lang ng tubig ang iniinom niya. Ipinapalagay ni Hexit na mayroon siyang panlunas, at iyon mismo ang gusto nilang ibenta. Nagutom si Hexit kaya gumawa siya ng instant noodles. Si Namsoon naman ay nakaupo sa tapat niya at nakatitig sa kanya habang kumakain na parang isang taong umiibig. Naglaway si Namsoon at humingi ng isang subo para matikman, paano naman tatanggihan ni Hexit ang kanyang inosenteng pakiusap. Ngunit sa halip na subuan si Namsoon, binigyan niya ito ng isang matamis na halik. Natigilan si Namsoon nang matanggap niya iyon, at sigurado akong malakas na ang tibok ng kanyang puso. Kinaumagahan ay pinuntahan ni Bonggu si Hexit, at inilabas niya ang pampapayat na gamot na ininom ni Nam-in. Matapos inumin ang gamot na ito ay tumigil sa pagkain si Nam-in, at mula noon ay tubig na lamang ang iniinom. Gusto niyang ipasuri ni Hexit kung ano ang mga sangkap ng gamot na ito, kaya tinawagan niya ang laboratory team upang suriin ang tableta. Sa kabilang banda, pinuntahan ni Namsoon ang warehouse upang makita kung ano ang gustong ipagpalit ng mga ito, at pagkatapos ay sumingit siya sa loob ng isang truck na inihahanda para sa transportasyon. Nang magsimulang gumalaw ang truck, sumunod din ang pulisya ni Hexit. Sa loob, binuksan ni Namsoon ang isang kahon ng kargamento upang suriin. Sa gulat, nakita niya na ito ay isang mainit na jacket. Sa sandaling iyon, nagpanggap si Hexit bilang isang babae, hinarangan niya ang truck at hiniling sa driver na bumaba upang suriin ang kanyang sirang ilaw. Sa pagkakataong ito, isa pang kasamahan ang lumapit at binuksan ang likod ng truck, pagkatapos ay kinuha ni Namsoon at ng kasamahan ang jacket para suriin. Sinuri ni Hexit ang loob ng jacket, ngunit wala itong laman kundi balahibo ng pato, at nang ihalo niya ito sa tubig ay naging puting pulbos. Samantala, nagmamadaling bumalik si Namsoon sa kumpanya dahil nalaman niyang hinahanap na siya ng kanina pa. Nakuha rin ni Hexit ang resulta ng pagsusuri ng gamot na ininom ni Nam-in, at ito ay synthetic drug. Ito ay agarang ipinaalam niya sa inang si Umju, at hindi niya maiwasang magulat sa nakakagulat na balita. Sa kabilang banda, dali-daling pinuntahan ni Namsoon ang Tsi. Unti-unting lumapit ang lalaki na nagdulot ng pagkabigla sa kanya. Akala ni Namsoon ay nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit hindi, hinahanap niya siya buong araw dahil labis niya itong namimiss. Doon ay walang pag-aalinlangan siyang nagpahayag ng kanyang damdamin at gustong makipag-date kay Namsoon. Sa sandaling iyon ay tumawag ang kanyang ina kay Namsoon, ibinunyag niya na nasangkot sa droga ang kanyang nakababatang kapatid na si Nam-in. Agad na pinuntahan ni Umju ang tindahan ng kanyang dating asawa. Mahimbing na natutulog gayon si Nam-in, lumingon siya at sinermonan si Bonggu dahil sa hindi pag-aalaga ng maayos sa kanyang anak. Sa parehong oras, dumating din si Namsoon. Dito lang nalaman ni Bonggu na nalulong ang kanyang anak sa droga. Tila hindi siya mapakali sa sandaling ito. Samantala, namatay din ang kapitan ng koponan dahil sa overdose. Pinayuhan ni Hexit si Namsoon na huwag bigyan ng tubig si Nam-in dahil mas magpapabilis ito sa epekto ng droga. Pagkatapos, agad na dinala si Nam-in sa ospital malapit sa kanilang bahay. Nangako si Bonggu sa sarili na hahanapin niya ang taong may kagagawa nito. Kasama niya si Namsoon na pumunta sa istasyon ng pulisya upang hanapin ang taong nagbigay ng pampapayat na gamot kay Nam-in. Nakasulat sa kahon ng gamot ang numero ng account at gusto nilang malaman kung sino ang taong iyon. Ngunit hindi maaaring basta-basta magbigay ng personal na impormasyon ang pulisya. Kaya't nagkunwari siyang magpupunta sa banyo para makita nilang dalawa ang impormasyon na parang nagkataon lang na nalaman nila. Sa pagtingin sa screen ng computer, nalaman ni Bonggu na ang pangalan ng lalaki ay Hang Seo at nakatira siya sa Damon District. Ngunit napagtanto niya na peke lamang ang impormasyon dahil isang babae ang nagbigay ng gamot kay Nam-in. Naupo siya sa labas ng istasyon ng pulisya na nabigo, ngunit may pag-asa pa rin nang malaman niyang may panlunas pa rin para iligtas ang kanyang anak at si Namsoon ay lihim na sumasapi sa kanilang gang. Samantala, nagising na si Nam-in at nagmakaawa sa kanyang ina na bigyan siya ng tubig, ngunit hindi siya pinayagan ni Umju. Nagingit-ngit si Nam-in dahil sa kanyang pagkagumon, ngunit hindi siya makakawala sa lakas ng kanyang ina. Niyakap ni Umju ang kanyang anak, alam niyang nasa panganib ang kanyang anak, at nangako siyang ililigtas niya si Nam-in sa anumang paraan. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag si Seo mula sa isang misteryosong babae. Sinisisi niya ito dahil nawawala ang isang pakete sa mga ipinadala niyang kargamento. Pinaghihinalaan niyang may nagnakaw nito, bawat jacket ay nagkakahalaga ng hanggang $1 milyon. Dahil dito ay nagalit si Seo, sa isang banda ay nagkamali siya at nawala ang pakete, sa kabilang banda ay hindi niya matiis ang boses ng babae.
Tinitingnan lang siya ng babae bilang isang utusan, tinitingnan siya bilang isang batang lalaki noong nakaraang mga taon. Agad na tinawag ni Seo ang head ng departamento upang magtanong para sa order ng customer na nawala ng isang jacket. Nagtawanan siya dahil isa lang naman ang nawala sa 1,000 jacket. Nang marinig ito, pinigilan ni Seo ang kanyang galit, hindi niya alam kung ano ang nasa loob ng jacket na iyon at kung gaano ito kahalaga. Pagkatapos noon ay agad niyang tinawag ang delivery driver sa araw na iyon at walang sinasabi ay patuloy niyang sinasaktan ang lalaki. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa araw na iyon, itinuro niya ang golf club sa driver na parang gusto niyang saksakin sa lalamunan. Isinalaysay ng driver ang lahat ng nangyari sa araw na iyon, hindi niya talaga alam kung bakit nawawala ito dahil hindi niya ginalaw ang mga kalakal. Basang-basa na ang pantalon niya habang nakatayo sa harap ng isang walang awa na si Seo. Tinawag niya ang kanyang Russian bodyguard para kaladkarin ang driver at ayusin ito, kasabay nito ay gusto niyang tingnan ang dashcam ng kotse. Nagbalita rin ang istasyon ng GV tungkol sa mga kamakailang pagkamatay na sanhi ng isang napakalakas na droga na hindi pa nakumpirma ng otoridad. Umabot na sa 700 ang bilang ng namatay ayon sa opisyal na istatistika at mahigit 3,000 kaso pa ang nasa ilalim ng pagsisiyasa. Ang drogang ito ay may 1,000 beses na mas mataas na fatality rate kaysa sa ordinaryong droga. Sa kabilang banda, si Hexit ay nagmamadaling nagmaneho patungo sa lihim na lugar ng transaksyon ni Seo at agad niyang inaresto ang manager na may peklat sa mukha dahil sa pagkakaugnay nito sa droga. Binalaan ni Hexit na magpakabait siya at pumunta sa istasyon, kung hindi ay huwag niyang sisihin ang bala na nasa baril niya. Pagkatapos nito ay tinawagan agad ni Ginang Kim ang isang misteryosong babae. Pinayuhan niya itong magtago dahil nahuli na ang lalaking may peklat sa mukha. Nakipagkita si Ginang Kim kay Seo para ipaalam ito. Ang nakahuli sa lalaking may peklat sa mukha ay ang lalaking kasama ni Ginang Umju noong nakaraang araw. Sigurado si Seo na si Ginang Umju ang nagnakaw ng kanyang paninda, habang nag-aalala si Ginang Kim ay kalmado lamang siya. Sinabi ni Seo kay Ginang Kim na simula pagkabata ay sinanay na siya ng pinakamalupit na mafia organization sa mundo, kaya wala siyang dapat ikabahala. Upang mapatahimik ang lalaking may peklat sa mukha, gusto ni Seo na magpadala si Ginang Kim ng tao para kausapin ang nanay nito at bigyan ito ng pressure upang hindi magsalita ang lalaking may peklat sa mukha sa pulisya. Dahil ang tanging kahinaan ng lalaking may peklat sa mukha ay ang kanyang ina. Kasabay nito ay ibinigay ng Ruso ang dashcam para panoorin ni Seo at agad niyang nakilala na si Hexit ang nagpanggap para harangin ang truck. Sa kabilang banda, kumukuha ng pahayag si Hexit mula sa lalaking may peklat sa mukha. Marami siyang tinatanong ngunit matigas ito at walang sinasabi. Tahimik lang siya mula simula hanggang dulo na may nakakatakot na malamig na mukha. Matapos ang isang araw ng paghahanap, nakita rin ng mag-amang Namson ang numero ng telepono ng nagbigay ng gamot kay Nam-in. Tinawagan agad ni Bonggo ang numerong iyon ngunit hindi ito makontak. Tinawagan ni Namsoon ang kanyang ina at gusto niyang tawagan ang numerong ito gamit ang telepono ni Nam-in para lang sagutin ang taong iyon. Kinuha agad ni Omcho ang telepono ng kanyang anak para mag-text sa nagbigay ng gamot, gusto niya ng antidote sa anumang halaga. Sumang-ayon naman ang babae at gusto niyang malaman ang lugar ng transaksyon. Gusto ni Omjo na magkita silang dalawa sa lugar kung saan niya ibinigay ang gamot kay Nam-in. Hindi nagtagal ay dumating siya sa coffee shop para isagawa ang transaksyon. Binigyan ni Omjo ang babae ng isang maleta na naglalaman ng 1 bilyong won. Ibinigay ng babae ang antidote kay Omjo at sinabing ihalo ito sa tubig at inumin. Kahit galit na galit ay hinayaan niya pa rin itong umalis ng mapayapa. Kaagad na bumalik si Omjo at inihalo ang gamot para sa kanyang anak. Nang makita ang bote ng gamot na ito ay naalala ni Namsoon ang si na uminom din ng ganitong uri ng gamot. Pagkatapos uminom, agad na bumalik sa katinuan si Nam-in at lahat ay nakahinga ng maluwag ng tuluyang gumaling si Nam-in. Hindi na itago ni Omjo ang kanyang damdamin sa sandaling ito. Nangako siya na mula ngayon ay hindi na niya pipilitin ang kanyang anak na magpapayat at si Nam-in ay maaaring kumain ng anumang gusto niya. Nagtungo si Hexit sa hepe ng pulisya. Sigurado siya na ang pagkamatay ni Kapitan Ha ay may kinalaman sa gangso na may peklat sa mukha. Ang nasa likod niya ay ang sihi ng dugo at gusto niyang humingi ng warrant sa paghahanap sa kanyang kumpanya kaagad. Inilubog ng sihi ang kanyang daliri sa bote ng droga at lumitaw ang mga ugat sa kanyang katawan. Nang pumasok si Namsoon, agad siyang tumalikod. Tinawag niya ang pangalan nito mula sa likod ngunit hindi ito sumagot. Maya-maya ay humarap din ito at makikita pa rin ang mga ugat sa kanyang katawan. Sinubukan ni Namsoon na pigilan ang kanyang pagkabigla. Tinanong niya kung ayos lang ito, ngunit ayaw niyang lumapit sa kanya. Pagkatapos ay nag-iisa na pumasok ang sihi sa pabrika at bigla siyang hinawakan sa liig ng isang dayuhan. Dumating ang taong iyon sa utos ni Ginang Baeom, gusto niya ng sample ng antidote. Hindi sumang-ayon ang ihi dito, hawak niya ang karapatang magbenta ng antidote, kaya ayaw niyang may makialam, kahit pa si Ginang Baeom o si Ginang Vat. Dinukot ng lalaki ang baril, ngunit hindi siya mas mabilis kaysa sa SI. Binali niya ang braso ng lalaki, at pinatay ito gamit ang isang bakal na tubo. Sa detention center, biglang namatay ang lalaking may peklat na si Gangsu sa isang misteryong paraan.
Sinabi ng saksi na uminom lang siya ng bote ng tubig at inatake ng epilepsy. Hindi inakala ni Hexit na nagpakamatay siya. Bago pa man, nakipagkita na siya sa kanyang abogado. Gusto niyang malaman ang higit pang impormasyon tungkol sa abogadong iyon. Napansin ni Namsoon na ang bote ng tubig sa mesa ng tsihi ay ang antidote para sa droga, kaya tinawagan niya agad si Hexit para sabihin ito. Ngunit sa kasamaang palad, patay na ang lalaking may peklat at wala ng saksi, at sa sandaling iyon ay bumalik na ang tsihi, kaya pinatay ni Namsoon ang tawag. Nagtungo siya para inumin ang asul na likido at bumalik sa normal ang kanyang katawan. Dito, inanyayahan niya si Namsoon na magtanghalian. Tuwang-tuwa siya dahil katatapos lang niya sa isang nakakapagod na kaso. Kasabay nito, inihayag niya na ang susunod niyang target ay si Umju. Sinubukan ni Namsoon na magpakalma sa sinabi niya. Agad na ipinaalam ni Namsoon ito sa kanyang ina. Alam ni Umju na may taong ipinadala ang tsihi para patayin siya, kaya nagpanggap siya. Pumasok si Ginang Kim sa kwarto ng ospital ni Umju at agad na umatake, ngunit hindi niya ito nagawa. Handa na ang inupahang doble ni Umju. Pagkatapos ay nag-away silang dalawa, walang gustong magpatalo. Sa sandaling iyon ay pumasok si Umju at itinapon si Ginang Kim sa isang tabi. Hinawakan ni Umju si Ginang Kim at binuhat ito sa ere. Kasabay nito ay nagpadala rin siya ng pagbati sa amo ni Ginang Kim. Nagtanghalian ang tsihi kasama si Namsoon nang makatanggap siya ng balita na nabigo ang planong pagpatay kay Umju. Galit na galit siya nang malaman niyang buhay pa si Umju. Ngayon, ang kanyang pag-ugali ay nagdulot ng pagkasuklam kay Namsoon. Pagbalik sa opisina, patuloy na mahigpit na binantayan ng tsihi si Umju. Nagtataka siya kung bakit nasa ospital si Umju, ngunit hindi siya binibisita ng kanyang anak na babae. Baka alam ng anak na babae na gumagamit si Umju ng daoble, o baka kumikilos siya kasama ang kanyang ina. Hindi umimik si Namsoon sa tabi, pinapanatili niya ang kanyang sarili na kalmado, kung hindi ay mabubunyag ang kanyang pagkatao anumang oras. Sa loob ng bagahe na puno ng pera ay nilagyan ni Umju ng tracking device, at ibinunyag niya kay Hexit ang lokasyon ng babaeng nagbebenta ng antidote. Ngunit walang saysay na pilitin siyang sabihin ang lahat, dahil papatayin din siya ng tsihi, tulad ng nangyari sa lalaking may peklat sa mukha. Sa kabilang banda, abalang-abala ang babaeng nagbebenta ng gamot sa pag-impact para tumakas, napansin iyon ni Hexit at sinundan siya. Matapos ang isang habulan, naharang niya ang sasakyan nito, at agad niyang binasa ang arrest warrant para sa paglabag sa batas sa pamamahala ng droga. Dito rin inihayag ni Hexit sa kanya na patay na ang lalaking may peklat sa mukha. Nasa bingit ng kamatayan ang kanyang buhay, tanging pakikipagtulungan lamang sa pulisya ang tanging paraan para makatakas sa kamay ng tsihi. Pagbalik sa istasyon ng pulisya, sinabi niya na wala siyang alam at sinunod lang niya ang utos ni Ginang Kim. Ngunit sigurado siya na kinukontrol ng kumpanya ng dugo ang negosyo ng antidote at alam din niya na ang gamot na iyon ay gawa sa dugo ng kuneho ng dagat. Pagkatapos nito ay pinakawalan siya ni Hexit. Kapalit nito ay gusto niyang kunin niya para sa kanya ang listahan ng mga distributor sa bansa. Ang kahilingan para sa search warrant para sa dugo ay tinanggihan, wala silang sapat na kapangyarihan dahil kulang pa ang ebidensya. Bagamat may droga sa life jacket, hindi mapatunayan na ito ay nagmula sa dugo. Ang ilang miyembro ng board, tulad ng taga-usig o hukom, ay konektado rin sa tsihi, kaya napakahirap na kasuhan siya maliban kung may konkretong ebidensya. Nagtataka si Namsoon kung bakit may research lab ang dugo gayong isa lang itong kumpanya ng pagpapadala. Kamakailan ay nagtiwala ang tsihi kay Namsoon kaya ipinangako niya na dadalhin niya ito doon sa lalong madaling panahon. Palaging nagpapakita ng pagmamalasakit ang tsihi kay Namsoon at personal pa niya itong iniuwi pagkatapos ng trabaho. Ang lahat ng ito ay hindi nagmumula sa damdamin, ginagamit niya ang lakas ni Namsoon upang harapin ang isang taong may bansag na pavar. Nang pumasok si Namsoon sa bahay, nakita niyang natutulog si Hexit sa sofa at dahan-dahan niya itong dinala sa kwarto. Nang akmang aalis na siya, hinawakan ni Hexit ang kanyang kamay. Mula noon, ayaw na niyang gamitin ni Namsoon ang kanyang lakas, kundi ang totoo niyang puso ang gagamitin niya sa pagmamahal sa kanya. Binigyan siya ni Hexit ng matamis na halik at biglang naging tahimik ang paligid, maririnig lang ang tunog ng kanilang mga labi na nagtatama. Habang nakahiga sa tabi ni Namsoon, sinabi ni Hexit ang lahat ng nasa kanyang puso kung bakit nawala ang kanyang kuya noon. Ngayon, nawala na naman niya ang kanyang minamahal na kapitan at sinisisi niya ang kanyang sarili bilang isang masamang tao. Ngunit hindi iyon ang tingin ni Namsoon. Para sa kanya, si Hexit ang palaging pinakamahusay na tao. Isang mahusay na tao, isang napakahusay na pulis, at ang pinaka-cool na lalaki sa mundo. Sa kabilang banda, inihahanda ni Umju ang script para sa balita kinabukasan, kung saan ibubunyag nila ang katotohanan tungkol sa kumpanya ng dugo at maging kay Seo. Kinabukasan, lumaganap ang balita tungkol sa kumpanya ng dugo na naglalaman ng droga, at binanggit din ang mga pangalan ng mga opisyal ng bansa na konektado sa dugo. Ang mga aktibidad sa pagbebenta ng droga ay pinalawak ng isang malaking network at ang pangunahing tao sa likod nito ay walang iba kundi si Director Seo. Ipinakita rin ng host ang eksperimento sa mga tao na ang cotton layer sa life jacket kapag naghalo sa tubig ay magiging napakalakas na droga.
Nang malaman ito ni Seo, nagpadala siya ng mga tao para ayusin ang lahat. Gusto niyang gawing sensational fake news at walang saysay na balita ang balitang ito. Kasabay nito, gusto niyang burahin ang lahat ng artikulong may kaugnayan sa dugo. Gusto niyang gamitin ang pera para patahimikin ang mga mamamahayag. Agad na nakipagkita ang mga shareholder kay Seo para kausapin siya. Ang grupong ito ng mga tao ay nag-invest sa dugo, ngunit hindi nila alam na gumagawa ng droga si Seo. Hindi rin nila alam kung totoo ba ang balita tungkol sa dugo. Pumasok si Seo at pinakalma ang lahat. Itinanggi niya na gawa-gawa lang ang balitang iyon. Sinusubukan niyang ayusin ang lahat, kaya pinayuhan niya silang huwag masyadong mag-alala. Ang abogado ni Seo ay umupa ng mga dayuhang hitman upang patayin ang pamilya ni Umju. Gusto niyang patayin sila isa-isa. Ang mas malupit pa ay gusto niyang pahirapan sila hanggang sa kalahating patay. Ang unang target niya ay ang lola ni Namsoon. Dinala ni Seo si Namsoon sa research lab kung saan naghihintay ang isang babaeng nakakainis. Pagkatapos nito, nagdahilan si Namsoon na pupunta sa banyo para makapag-usap silang dalawa ng malaya. Ang layunin niya ay hanapin ang drug research lab. Ginagamit ni Namsoon ang kanyang lakas para buksan ang isang nakakandadong kwarto. Sa harap niya ay isang malaking laboratorio at sa loob nito ay may isang taong nagtatrabaho pa rin. Kinukunan ni Namsoon ang lahat gamit ang kanyang smartwatch. Sa malayo ay mayroon ding si Rabbit tulad ng sinabi ng babaeng nagbebenta ng gamot. Samantala, ayaw ni Seo na makialam ang babaeng ito sa negosyo niya ng antidote. Ang parte niya ay ang negosyo ng droga, habang siya ang nagpapaunlad ng si Rabbit at gumagawa ng antidote. Binalaan siya ng babae na mamamatay si Seo kung susubukang lumaban kay Bavat, ngunit bumiti lang si Seo nang may paghamon. Malakas na siya ngayon at hindi na kailangang maglingkod sa sinuman. Walang sinuman ang pinapayagan na tratuhing walang pakundangan. Sa kabilang banda, pinuntahan ng lola ni Namsoon si Ginoong Jun at pinagalitan niya si Jun nang bumili ito ng istasyon ng TV para lang magbalita ng kakaibang balita. Sabi niya ay walang katulad sa kanya ang kanyang anak na babae, kundi puro sa tatay nito na si Ginoong Jun. Bagamat malapit na silang magkabilang buhay, palagi silang nagtitinginan at nagpapakita ng pagmamahal. Para silang bagong magkasintahan na unang beses palang umibig. Habang inihahatid ni Seo si Namsoon pauwi, na-curious siya sa babae kanina. Sinabi ni Seo na ito ang kanyang tagapamahala, binabantayan siya dahil hindi sila nagtitiwala sa kanya. Inihayag ni Seo na ang research lab na iyon ang kanyang ambisyon na tinayan niya ang kanyang buong buhay. Ito ang pagkakataon niya para lampasan sila. Napakasama nila, tila ginawa nila si Seo na malupit na tao ngayon. Nang gabing iyon, habang pauwi si Ginanggang, naghihintay na ang hitman sa sasakyan at itinutok ang kutsilyo sa lig niya. Sinabi nila sa kanya na magmaneho patungo sa isang inabandunang bodega. Dinala siya sa loob at ikinulong ang pinto. Ngunit hindi nila alam na sa likod ng pintong iyon ay ang kanilang impyerno. Sa loob lang ng ilang segundo, itinapon ni Ginanggang ang bawat isa sa kanila sa iba't ibang direksyon. Kalmadong lumabas siya na parang walang nangyari, habang ang mga hitman naman ay nakahiga at sumisigaw sa sakit. Pagdating ng sekretarya ni Seo sa bahay ni Jongho, mayroon siyang natuklasan na mahalaga. Ang kapatid ni Jongho ay pinansyal na sinusuportahan sa pag-aaral ng anak na babae ni Umju. Nang marinig ito, sinabi ni Seo sa sekretarya na dalhin ang kapatid ni Jongho. Kinabukasan, dinala ang batang lalaki para makipagkita kay Seo. Agad niyang tinanong ang batang lalaki kung madalas ba siyang nakikipag-ugnayan sa nagbibigay ng suporta. Umamin ang bata na at ibinigay ang numero ng telepono kay Seo. Agad niyang napansin na ito ang numero ni Namsoon. Ipinakita ni Seo ang larawan ni Namsoon at kinumpirma ng batang lalaki na siya nga iyon. Halos mabaliw si Seo nang malaman niya ang pagkatao ni Namsoon. Ang taong matagal na niyang hinahanap ay nasa tabi niya lang pala. Sa ilalim ng direksyon ni Umju, pinuna ng istasyon ng DC ang mga otoridad sa hindi pag-imbestiga sa kumpanya ng dugo at patuloy na ibinunyag ang mga krimen ni Seo. Para subukang takpan ang katotohanan, sinubukan niyang patayin si Umju, ngunit nabigo, nagpadala pa siya ng isang nagpapanggap na abogado para patayin ang kanyang alagad na si Gangsu sa bilangguan. Muli, iginiit ng istasyon ng DC na ito ay ganap na totoo, lehitimong impormasyon at may malinaw na batayan. Nakarating din ang mga balitang iyon sa kaalaman ni Seo. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa hindi niya pagkakakilala kay Namsoon ng mas maaga, upang ngayon ay nasira na niya ang lahat. Sinisisi niya ang sarili sa labis na pagtitiwala kay Namsoon, isang taong tulad niya na pinayagan ang isang babae na madaling manloko sa kanya. Alam niyang pupunta ang mga mamamahayag kaya inihanda ni Seo ang lahat. Pinasok niya ang lahat sa kumpanya para pabulaanan ang mga maling chismis na iyon. Kumuha si Seo ng cotton jacket at inilagay sa tubig. Malinaw na walang droga doon dahil inihanda na niya ito. Kasabay nito, sinabi niya na babawiin niya ang mga naipamahaging jacket upang ibigay sa mga otoridad para imbestigahan. Muling iginiit niya na walang droga na ipinamamahagi sa dugo. Lahat ng impormasyon tungkol sa kanya o sa dugo ay gawa-gawa lamang. Simula nang bumalik si Namsoon sa bansa, hindi pa nakasama ni Umju ang kanyang anak na babae para lumabas. Kaya naman, ngayong araw, gusto niyang dalhin ang buong pamilya para magbakasyon.
Nauna nang umupa si Umju ng napakagarang villa at mayroon pang sorpresang regalo sa loob para sa kanyang anak na babae. Lihim na dinala ni Umju ang foster mother ni Namsoon mula Mongolia para magbakasyon dito. Tuwang-tuwa si Namsoon nang muling makita ang inang nagpalaki sa kanya. Parehong lumuluha sila nang makita ang isa't isa, sayang nga lang at may sakit ang kanyang foster father kaya hindi ito nakasama. Pagkatapos nito, nagdao sila ng isang masiglang handaan. Dito, ipinagmalaki pa ni Namsoon sa kanyang foster mother ang tungkol sa kanyang nobyo. Ginamit niya ang lahat ng salita para purihin si Hexet. Pagkatapos nito, dinala ni Namsoon ang kanyang foster mother para tuklasin ang lahat ng bagay. Nagustuhan niya ang lahat ng bagay dito at lalo na ang pagiging malapit sa kanyang anak na babae. Sa kabilang banda, malaki ang pagbabago sa buhay ni Haja matapos niyang makilala si Umju na sumusuporta rin sa kanya sa pag-aaral ng propesyonal. Mula noon, ayaw na niyang mamuhay ng palihim, gusto niyang maranasan ang sikat ng araw. Kasabay nito, gusto rin ni Haja na maging ganoon ang kanyang mga kaibigan. Tinawagan ni Haja ang ina ni Umju ngunit hindi ito sumagot. Pagkatapos magpaalam sa kanyang mga kaibigan para umuwi, biglang sinaksak si Haja ng isang lalaki at tumakas. Pagkatapos noon ay dumating agad ang halimaw na si Seo. Ginawa niya iyon dahil nagsinungaling si Haja sa kanya tungkol sa tunay na pagkatao ni Namsoon. Nang sandaling iyon ay tumawag si Umju kay Haja. Sumagot si Seo ngunit hindi siya nagsalita. Naramdaman ni Umju sa kabilang linya na may masamang nangyayari. Nang gabing iyon, nalaman ni Seo na nahuli na ang lahat ng kanyang taga-suporta, mula sa hukom hanggang sa piskal. Hinahanap na rin siya ngayon matapos mailabas ang video na kinunan ni Namsoon sa laboratorio. Pagkatapos noon, tahimik siyang nagpunta sa isang stationery shop para bumili ng ballpen, ngunit ang laman nito ay droga. Matapos gumamit ng droga, hinarang ni Seo ang kotse ng hepe ng pulisya, ang taong nagpakulong sa kanyang mga taga-suporta. Mabilis na inasikaso ni Seo ang mga tauhan ng hepe ng pulisya. Binuhat niya ito sa ere at inihagi sa malayo. Pagkatapos ay ginamit pa niya ang telepono ni Haja para mag-text kay Namsoon na pinatay na ako ni Seo dahil sinabi kong hindi kita kilala. Kasabay nito, binalaan din niya si Namsoon na siya na ang susunod. Sa kabilang banda, nakatanggap si Hexet ng balita na naaksidente ang hepe ng pulisya, kaya agad siyang nagmaneho patungo doon. Patay na ang lahat ng bodyguard, ngunit hindi pa rin nakita ang hepe. Hindi nila alam kung buhay pa ba ito dahil posible itong nabihat. Sa buron ni Haja, sinisisi ni Namsoon ang kanyang sarili sa pagkamatay ni Haja. Si Umju naman ang umasikaso sa lahat ng kailangan para sa libing ng dalagita. Dito, lalong lumaki ang galit sa kanyang puso. Kinapuotan niya si Seo at nangako sa sarili na ipapakita sa mundo kung ano ang nangyayari sa kasamaan. Ibinunyag ni Namsoon sa kanyang ina na natuklasan na ni Seo ang kanyang pagkakakilanlan, kaya oras na para harapin niya ito. Agad din itong sinabi ni Namsoon kay Hexet na si Seo ang pumatay kay Haja dahil itinago nito ang pagkakakilanlan ni Namsoon. Agad niyang tinawagan si Seo upang kausapin ito at ang gusto nitong malaman ay kung peke ba ang kabaitan na ipinakita ni Namsoon sa kanya na agad naman niyang kinumpirma. Pinayuhan ni Namsoon si Seo na huwag nang saktan pa ang mga inosenteng tao at sa halip ay hanapin na lang siya. Halos mabaliw siya nang patayin ni Seo ang tawag bago pa man siya matapos magsalita. Kasabay nito ay natuklasan ng pulisya na may tumatawag kay Seo. Sa kabilang linya, tinanong ng misteryosong tao si Seo kung pinatay ba nito si Berman at sinabi ng tao na siya si Note, Tsar Bomba. Sinabi ni Seo na walang sinuman ang may karapatang kontrolin siya at nagmamadali niyang pinatay ang tawag. Sa panig naman ng pulisya, agad nilang sinaliksik ang pangalang Tsar Bomba at nalaman nilang ito ay isang uri ng bombang nuklear ng Russia at tila nais ni Seo na magtaksil sa organisasyon ng Bavet. Sa panig naman ni Umju, natanggap din niya ang balita na patay na si Berman, kung ang isang mataas na miyembro ay napatay ni Seo, tiyak na nagkakagulo ang loob ng Bavet. Sinira rin ni Dogu ang lahat ng dokumento ng kumpanya, nakakita siya ng ebidensya ng money laundering. Ibinigay niya ang larawan ng isang babaeng nagngangalang Susan na siya ring naglalaban ng pera para kay Dogu. Kasabay nito, ang taong laging tinatanong ni Umju ay madalas ding nakikipagkita sa kanya. Gaya ng dati, muling nilapitan ng taong iyon si Susan upang maglaban ng pera. Ibinigay niya ang address ng susunod na transaksyon sa money laundering, pagkatapos ay tahimik na umalis dala ang 2 maleta na puno ng pera. Sa pamamagitan ng listening device sa telepono ni Seo, nalaman ng grupo ni Hexet na naghahanda siyang sunduin ang doktor. Agad namang napagtanto ni Namsoon na si Seo ang nagtatrabaho sa research lab ni Dogu. Tamang-tama naman at tumawag ang babaeng nagbibenta ng gamot kay Hexet. Nakuha na niya ang listahan ng mga customer at ipapadala niya ito sa lalong madaling panahon. Tinawagan ng adoptive mother niya si Namsoon upang mangumusta dahil malapit na rin siyang bumalik sa Mongolia. Dito, humingi ng tawad si Namsoon sa kanyang ina dahil mayroon siyang mahalagang gagawin kaya hindi siya makakasama nito. Masaya rin ang kanyang ina dahil binigyan siya ni Umju ng magandang hotel at binigyan din siya nito ng maraming pera at hindi niya alam kung tatanggapin niya ito.
Pinayuhan ni Nam Soon ang kanyang adoptive mother na tanggapin na lang, at nangako siya na pagkatapos ng kasong ito ay pupuntahan niya at nihesit ang kanyang mga magulang sa Mongolia. Kasabay nito ay tinawagan ni Seo ang Bavet upang ipaalam na siya ay pinaghahanap ng pulisya, at kung siya ay mahuli, lahat ay mawawasak, mula sa methamphetamine, antidote, hanggang kay si Choi. Nais ni Seo na gamitin ng Bavet ang lahat ng kanilang lakas upang protektahan siya ngayon. Kung gusto nilang makuha si Choi, kailangan nilang tulungan si Seo na maalis ang kanyang travel ban. Agad na ibinunyag ni Seo ang lokasyon ni si Choi sa kabilang panig, sa stationery store sa Dugang Ward. Nagtungo ang mga tao ng Bavet sa stationery store, ngunit hindi nila nakita si Choi Kitat, kaya naisip nilang niloloko sila ni Seo. Kasabay nito, dinala ni Nam Soon ang isang mabigat na sako sa istasyon ng pulisya, at sa loob nito ay si Choi Kitat. Agad nilang sinimulan ang pagtatanong sa kanya, ngunit wala siyang isiniwalat na impormasyon, at nakangiti lang siya mula simula hanggang matapos. Maya-maya pa ay nagsalita si Kitat at sinabi na walang sinuman ang makakahuli kay Seo. Alam din ito ni Hesik kaya ginamit niya ito bilang pain para kay Seo. Nag-text din si Nam Soon kay Seo upang makipagkita sa kanya sa dugo, at halos mabaliw si Seo sa galit dahil kay Nam Soon. Lahat ng kanyang plano ay sinira niya, at ang kanyang huling alas, si Choi, ay nahuli rin niya. Nangako siya sa kanyang sarili na lalamunin niya si Nam Soon ng buhay, at ang target niya ngayon ay ang adoptive mother ni Nam Soon. Sa kabilang banda, sinamahan ni Nabonggu at namin ang kanyang ina sa airport upang bumalik sa kanilang bansa, at pagkatapos magpaalam sa dalawa ay pumasok na siya mag-isa. Sadyang nilapitan ng mga tauhan ni Seo ang kanyang ina at binigyan siya ng isang bagay, at pagkatapos ng lahat ay tinawagan agad ni Seo si Nam Soon. Hindi nag-atubili siyang ibunyag na hawak niya ang adoptive mother ni Nam Soon na ikinagulat ni Nam Soon. Labis siyang nag-aalala para sa buhay ng kanyang adoptive mother. Ayaw ni Seo na makipagkita kay Nam Soon sa dugo, kundi sa lugar na pinili niya. Pinayuhan niya si Nam Soon na huwag itong ibunyag sa sinuman kundi mamamatay ang kanyang ina. Sa kabilang banda, nagmamaneho si Umju ng motorsiklo upang hanapin si Susan, at pagdating niya ay agad niyang pinabagsak ang mga tauhan nito. Unti-unting lumabas si Susan na may hawak na kutsilyo, at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na sugurin si Umju, ngunit hindi nila magawa. Walang kahirap-hirap niyang tinatalo ang bawat isa sa kanila, at maliban sa pagpapayo kay Susan na magnegosyo ng matapat, gusto rin ni Umju malaman kung nasaan si Berman ngayon. Hindi nagtagal ay natagpuan din ni Umju si Berman. Gusto niyang ibalik nito ang lahat ng perang ninakaw niya sa mga mayamang babae. Bukod pa rito, gusto talaga ni Umju na malaman kung sino ang tunay na pagkakakilanlan ni Berman, ang dahilan kung bakit siya nasa larawan kasama si Seo, at kung bakit niya nilapitan si Susan. Sa kabilang banda, dumating na si Nam Soon sa meeting point kasama si Seo, kung saan inihagis nito sa kanya ang isang kahon na naglalaman ng methamphetamine. Gusto nitong siya mismo ang gumamit nito, at gusto namang malaman ni Nam Soon kung ano ang ginawa niya sa kanyang ina. Ibinunyag ni Seo na wala siyang ginawa, kundi ang kanyang ina ay may dalang bomba. Kung gagamitin ni Nam Soon ang methamphetamine at hindi inom ng tubig sa loob ng 1 oras, hindi sasabog ang bomba. Pinapunta ang detonator sa ilalim ng bote ng tubig. Kung inumin niya ito, mangyayari ang hindi maiiwasan. Naisubukan ng lalaking ito kung gaano kalaki ang pagmamahal ng ina ni Nam Soon, mas malaki ba kaysa sa matinding sakit ng kanyang katawan. Walang pag-aalinlangan, ininom ni Nam Soon ang buong bote ng methamphetamine, at agad niyang naramdaman ang bawat kirot. Ngunit ang gusto ng lalaking ito ay hindi lang patayin ang isa sa kanila, habang lumilipas ang oras, lalong lumala ang sakit na hindi niya na makayanan. Agad ipinadala ni Seo ang eksenang ito kay Umju, na labis na nagulat sa mga larawang ito. Agad niyang ipinaalam ito kay Hesit, at pagkatapos ay nagmaneho papunta kay Nam Soon. Habang nagmamaneho, walang humpay na isinisigaw ni Umju ang pangalan ng kanyang anak sa kawalan. Pagkaraan ng ilang sandali, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang katawan. Nararamdaman ni Umju ang bawat sakit ng kanyang anak. Tamang-tama naman at tumawag si Seo kay Umju at ibinunyag na mamamatay si Nam Soon dahil hindi siya umiinom ng tubig. Nang marinig ito, pinilit ni Umju ang kanyang sarili na tumakbo sa pinakamalapit na gripo ng tubig. Nagmamadali siyang uminom ng tubig na may layuning kapalit ng kanyang anak. Ngunit tila hindi ito gumana sa pamamagitan ng telepatya, at bumagsak si Nam Soon at nawalan ng malay. Sa kabilang banda, habang nakikipag-date si Ares gang sa kanyang nobyo, nakaramdam din siya ng pagkaasiwa sa kanyang katawan at agad siyang tumawag kay Umju. Ibinunyag niya sa kanyang ina na binigyan ng methamphetamine si Nam Soon. Kung hindi siya iinom ng tubig, mamamatay siya. Sinubukan ko ng uminom ng tubig, ngunit walang telepatyang nangyari. Pagkatapos nito, sinabi ni Ares gang kay Jun na gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas sa pinakamataas na antas kailanman na maaaring magdulot ng kanyang kamatayan. Talagang masaya at kontento siya na minahal niya ang isang taong tulad ni Jun. Sinabi niya ang kanyang pag-ibig sa kanya at pagkatapos ay umalis. Tumayo siya sa paanan ng Buddha at bumulong na kailangan niyang gawin ito upang iligtas ang kanyang pamilya, at pagkatapos ay agad niyang binuhat ang rebulto ng Buddha.
Sa pamamagitan ng telepatya, ginising ng pinagmulan ng kapangyarihan na iyon sina Umju at Namsoon, sinipa niya ang pinto at buong pagmamalaki siyang lumabas. Nang makita ang isang bomba na nakakabit sa pinto na malapit ng sumabog, agad na itinapon ni Namsoon ang pinto sa himpapawid at sumabog ito ng malakas. Sa pamamagitan ng kamera, nakita ng CE ang lahat at patuloy siyang gumamit ng methamphetamine upang mapataas ang kanyang lakas. Agad siyang lumapit at sinakal si Namsoon, pagkatapos ay binuhat siya sa ere at inihagis ng 10 metro ang layo. Patuloy niyang kinakalagkad si Namsoon pabalik sa bodega. Ang dami ng droga na ininom niya ay pipigil sa kanya na gamitin ang kanyang lakas. Itinapon ng CE si Namsoon na parang isang stuffed animal. Inihagis niya ang isang bakal patungo sa kanya, ngunit nakahuli siya nito nang hindi inaasahan. Ibinato pabalik ni Namsoon ang bakal sa kanya, ngunit hindi ito nasaktan. Walang emosyon niya itong hinugot ng walang sakit. Kasabay nito, dumating si Hesit at itinutok ang baril sa CE. Inihagis niya ang bakal kay Namsoon, ngunit nakailag ito. Habang tumatakbo si Hesit papalapit sa kanya, nakatakas ang CE. Ibinunyag ni Namsoon kay Hesit na ang kanyang ina ay may dalang bomba sa eroplano, pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Sa daan pa uwi ni Namsoon, agad na ipinaalam ni Hesit sa airline na kanselahin ang flight, at ang lahat ay inilikas dahil sa hinalang may bomba sa eroplano. Agad na nakipag-ugnayan si Hesit sa babaeng nagbebenta ng gamot upang tanungin ang tungkol sa antidote, ngunit wala ito sa kanya. Ngayon, ang tanging paraan ay puntahan niya ito sa dugo. Pagpunta ni Yijun para hanapin si Resgang, nakita niya itong walang malay na ikinataranta niya. Si Umjurin ay isinugod sa ospital. Matapos ihatid si Namsoon sa ospital, nagmamadali si Hesit patungo sa dugo, ngunit hinarang siya ng mga tao doon. Tamang-tama naman at dumating ang manager para tulungan si Hesit, kaya nagkaroon siya ng karapatang suriin ang lahat sa dugo. Hinalughog ni Hesit ang bodega, ngunit hindi niya nakita ang antidote. Nagpunta siya sa freezer dahil posibleng doon ito nakatago. Nang buksan niya ang kabinet, mayroong maraming bote ng antidote sa loob, at agad itong dinala ni Hesit kay Namsoon upang inumin. Kagaya ng paghigop niya, agad siyang nagising, inubos niya ang bote ng tubig at pagkatapos ay nawalan ng malay dahil sa pagod. Sa kabilang banda, tinawagan ni Note ang CE. Alam ni Note na ang CE ay nasa unang lugar na pinuntahan niya. Pagkatapos sabihin iyon, pinatay ni Note ang tawag, kaya walang karagdagang impormasyon ang pulisya tungkol sa CE. Tumakbo si Umju papunta sa ospital at nakita ang kanyang ina na walang malay, at umupo siya sa tabi nito at umiyak. Nagmakaawa si Umju sa kanyang ina na gumaling, at pagkatapos ay ibibigay niya ang anumang naisin nito. Mula sa pribadong jet hanggang sa mansyon, bibilhin niya para sa kanyang ina, at kahit ang pagpapakasal kay Yijun ay hindi niya tututulan. Nang marinig ito, agad na nagising si Resgang. Paano ba naman siya mamamatay? Siya ay mabubuhay upang matanggap ang mga ipinangako ni Umju. Sa kabilang banda, labis na natuwa si Yijun nang malaman na gising na si Resgang. Gusto niyang imbitahan ang lolo ni Namsoon na sumama sa kanya, ngunit tumanggi ito. Dito, sinabi ng dating asawa ni Resgang kay Yijun na tratuhin niya ito ng mabuti, at ibigay sa kanya ang lahat ng hindi pa niya nagagawa. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa rin si Hesit nang makita niyang malakas na muli si Namsoon. Niyakap niya ito dahil natakot siya sa kalagayan nito kahapon. Tamang-tama naman at nakatanggap ng tawag si Hesit mula sa isang kasamahan. Natukoy nila ang lokasyon ni Seo, na nasa Boxing Gifig, malapit sa gubong Mountain. Agad na nagtungo doon sina Hesit at Namsoon. Sa Boxing Gifig, hindi inaasahang nakita muli ni Seo ang isang dating kaibigan mula sa Bavet. Tumakas silang dalawa mula sa nakakatakot na lugar na iyon, ngunit si Seo lamang ang nakatakas, at ang kanyang kaibigan ay hindi. Matapos mahuli si Binbin, hindi siya pinatay ng mga ito, sa halip, ipinagpatuloy nila ang pagsasanay kay Binbin. Pagkaraan ng maraming taon ng pagsasanay, ito ang kanyang unang misyon, ang patayin si Seo, ang nagtaksil sa Bavet, upang mailigtas ni Binbin ang kanyang buhay. Agad na hinugot ni Binbin ang baril at itinutok kay Seo, na ikinadismaya ni Seo sa kanyang kaibigan. Sapagkat hindi pa rin makakawala si Binbin mula sa pagkaalipin ng Bavet. 3 beses nang pinabayaan si Seo. Una ay ang kanyang mga magulang, pangalawa ay ang babaeng si Namsoon na kanyang pinagkakatiwalaan, at ngayon ay ang kaibigan na palagi niyang naalala. Gusto lang ni Seo na huminto sa dalawa, ayaw niyang muling iwanan siya ng kanyang matalik na kaibigan. Nang marinig ito, hindi na nagawang gawin ni Binbin ang pagpatay, ibinigay niya ang baril kay Seo nang marinig ang sirena ng pulisya. Nang pumasok sina Hesit at Namsoon, si Seo na lamang ang natira, itinutok niya ang baril sa kanyang ulo, at siya mismo ang nagtapos ng kanyang buhay. Matapos ang pagkamatay ni Seo, sunod-sunod na nahuli ang kanyang mga tauhan, mula kay Kim hanggang sa malaking gwardyang Ruso. Iligtas din ang direktor ng pulisya, ngunit kailangan pa nilang mahanap ang lahat ng panlunas bago ito makuha ng Bavet. Naalala ni Namsoon nang hulihin niya si Choi, nakita niya ang isang bagay na umuusok mula sa isang lihim na silid. Agad na nagpanggap ang isang pulis na mamimili upang ilihis ang pansin ng may-ari, habang lihim namang binuksan ni Namsoon ang lihim na silid upang suriin.
Gaya ng hinala ni Nam Soon, napakaraming bote ng panlunas sa loob, at agad na inaresto ang may-ari ng stationery store. Sa kabilang banda, nakipagkita si Umju kay Ji Si Choi upang kausapin ito. Ibinunyag niya sa kanya na patay na si Seo. Nais ni Umju na ibigay niya sa kanya ang formula ng panlunas dahil ayaw niyang mapunta ito sa kamay ng mga masasamang tao sa labas. Bilang kapalit, matutulungan niya itong manalo ng Nobel Prize sa kimika, isang bagay na hindi pa nakakamit ng sinuman sa bansang ito. Nang marinig ito, paano siya tatanggi? Habang natutuwa sa paglinlang sa taong iyon, nakatanggap siya ng isang emergency message at agad siyang nakipagkita sa dalawang lalaki. Ipinaalam nila kay Umju na nakatakas na si Bae Song at tinanggal na ang karatula ng kanyang kumpanya at nagsara na ito. Agad siyang nagpunta kay Susan na tila naghahanda ng umalis kung saan. Dito, ibinunyag ni Susan na naghahanda na si Bae Song na tumawid ng hangganan. Kinontrata niya ito upang maghanda ng bangka upang makatawid patungong Italia, ngunit hindi niya alam kung paano ito tatakas. Bukod dito, nalaman niya na mayroon itong malaking halaga ng pera at nakikipagtulungan sa isang kilalang loan shark. Matapos matagumpay na buwagin ang gang ni Seo, ang pulisya ni Hesit ay pinuri at na-promote ng kanilang mga nakatataas. Hindi rin naiwan si Nam Soon, personal siyang inirekomenda ng direktor para sa isang espesyal na posisyon sa Special Police Force. Sa ibaba, labis na natuwa at ipinagmamalaki ni Umju at ng lahat ng miyembro ng pamilya ang kanilang anak na babae. Agad na nagdaos ang malaking pamilya ng isang ingranding salo-salo upang ipagdiwang si Nam Soon. Dito, gusto ni Aries Gang na muling pakasalan ng kanyang anak si Bonggu. Bagamat lahat ay sumusuporta, pareho silang nakaramdam ng pagkasuya tungkol dito. Sa labas, tila nahihiya sila at patuloy na sinasabing hindi nila magagawa, ngunit sa loob ng kanilang puso, gusto nilang mangyari ito. Matapos suriin ng pulisya ang FAE upang masuri ang methamphetamine at ang may-ari ng stationery store, hindi inaasahang nakatuklas sila ng isang nakakagulat na bagay. Siya ang biological na ama ni Seo, at ang AFE ng dalawa ay 79% na magkatugma. Ngunit hindi alam ng may-ari ng stationery store ang tungkol dito. Inamin niya na nilapitan siya ni Seo at binuksan ang tindahan para sa kanya. Hindi pa siya nakakita ng sinumang ganoon kagalante sa buong buhay niya, at hanggang ngayon ay nagtataka pa rin siya sa kabutihang loob na iyon. Hindi maintindihan ni Hesit kung bakit hinahanap ni Seo ang kanyang ama, hindi ba siya iniwan nito? Naniniwala si Nam Soon na marahil si Seo ay nakaramdam ng kalungkutan at kailangan niya ng isang taong maaasahan. Kung hindi sana siya kinuha ng Bavet, kung mayroon sana siyang normal na pamilya, marahil ay naging isang kahanga-hangang tao siya. Agad na mahigpit na hinawakan ni Hesit ang kamay ni Nam Soon at nagpropose sa babaeng mahal niya. Labis na natuwa si Nam Soon nang marinig ito, agad niya itong binuhat at tinamasa ang pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Sa pagpupulong ng dalawang pamilya, binanggit ng mga magulang ni Hesit ang tungkol sa pag-aaral ni Nam Soon sa kolehiyo na ikinagalit ni Umju. Sinasabi rin niya na wala siyang diploma sa kolehiyo, ngunit ang lahat ay kumakain sa kanyang sariling hotel. Ang pagkarinig nito ay ikinagulat ng ina ni Hesit. Pagkatapos, sinabi ni Umju na kapag kinasal na ang dalawa, bibigyan niya sila ng isang gusali. Mayroon siyang 5 ari-arian sa Dosan Avenue at ilang iba pa sa Gangnam. Sa pagkarinig pa lang nito, paano tatanggi ang ina ni Hesit? Hinikayat pa niya ang dalawa na magpakasal na agad. Ibinunyag ng tauhan ni Umju na si Note ay nasa Korea pa rin at nalalaman din niya kung bakit dumating si Note sa Korea. Siya ang pinakamalupit na mamamatay tao sa Bavet. Ang pinuno ng Bavet ay nagkakasakit na. Kaya naman, inirerekomenda nila si Note bilang susunod na pinuno. Ang pagpunta ni Note sa Korea ay upang matuto pa tungkol sa pananalapi dahil iyon ang kulang sa kanyang kaalaman at tila ang unang aralin ay ang money laundering. Natuklasan ng pangkat ng investigasyon na nawawala ang lihim na telepono ng CE mula sa pinangyarihan. Aktibo pa rin ang telepono na hawak ng isang nagngangalang Binbin at kasabay nito na ipalabas na ang utos para sa Tsar Bomba. Kalaunan ay nakipagkita si Hesit kay Umju dahil naniniwala siyang si Umju ang susunod na target ni Note. Hindi nagtagal ay nalaman din ni Umju kung sino ang tunay na pagkakakilanlan ni Note. Siya si Bae Song, ang taong naglalaban ng pera kay Susan. Laking gulat ni Umju nang malaman ito at nangako siyang siya mismo ang magpapatay kay Berman. Sa huling bahagi ng pelikula, pinuntahan ni Umju si Junhee upang hanapin ang anak ni Junhee. Kailangan ni Umju si Jeongjong para sa isang mahalagang gawain. Si Jeongjong ay kasalukuyang naglalaro ng video game sa isang internet cave. Galit na sinuntok ng bata ang screen ng computer matapos matalo sa isang laro at nawala ng kuryente ang buong internet cave matapos ang kanyang malakas na suntok. Dito nagtatapos ang pelikulang Strong Girl Nam Soon at magkakaroon ito ng sequel. Tila si Jeongjong ang magiging bida sa susunod na bahagi, ang taong hinahanap ni Umju upang i-recruit. Paalam at hanggang sa muli sa susunod na mga video.